Araw-araw, gabi't araw, kinukunan ng litrato ng lalaki ang bra ng kanyang asawa upang matukoy kung anong style ang sinuot nito. Kapag nakita niyang masyadong makulay, dinidikit niya ang isang malupit na sticky note, ikaw ba mismo ang bumili ng ganitong style ng bra? Nagtatrabaho ka ba ng part-time? Sa loob ng 7 taon, ang mga nakakainsultong mensahe na ito ay nakadikit sa bawat sulok ng bahay. Ang mas malala pa, sa isang 130 metro dalawa na bahay, nag-install siya ng 6 na camera para lang bantayan ang bawat galaw ng kanyang asawa. Sa di malusog na kasal na ito, sa wakas ay nagkamali ang babae na karaniwang nagagawa ng mga babae. Si Seojin ay isang sikat na TV host. Isang araw, nang makipagkita siya sa isang kaibigan para kumain, nakilala niya ang isang obsessed na fan. Ang mga nagniningning na mata ng binata ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam na nagputol sa lahat ng ugnayan niya sa mga lalaki. Mukhang seryoso siyang fan dahil nakatingin lang siya sa kanya at wala na siyang makita pa. Siguradong kumakabog ng malakas ang puso niya. Huwag kang magbiro ng ganyan. Bagamat sinabi niyang ayaw niya, ang totoo ay gusto niya ang pakiramdam na pinapakilig ang iba. Kaya pagkatapos nito, madalas na siyang bumibisita sa restoran na ito at unti-unti umusbong ang kanilang relasyon. Anong ginagawa mo? Napakaganda mo, hindi ako nagbibiro. Hindi mapigilan ni Seojin ang paglalambing ng tuta, kaya tahimik na lang siyang nanatili sa tabi nito. Biglang may tumawag na sumira sa romantikong kapaligiran. Kinuha ni Jae-hoon ang telepono at inilipat ito sa airplane mode. Para patunayan na hindi siya nananamantala, sinadya pa niyang burahin ang video na kinuha niya. Ngunit isang segundo pagkatapos, ipinakita ng tuta ang kanyang tunay na anyo, sinadyang ilagay ang telepono upang malinaw na makuha ang buong eksena. Ang mas kasuklam-suklam ay in-upload pa ni Jae-hoon ang video online. Simula noon, ang sikat na streamer ay biglang naging target ng buong South Korea. Dahil sa pressure, napilitan si Seojin na mag-resign sa kanyang trabaho. Ang tanging paraan mo na lang ngayon ay lapitan si Shin Sung-han, isang abogado sa emotional litigation na hindi pa natatalo sa kaso. Pakiusap, tulungan mo ako. Nakita ni Sung-han na nasa masamang sitwasyon siya, kaya magiging mahirap para sa kanya ang umatras ng maayos. Naiintindihan ito ni Seojin, pero abogado ka lang, tumitingin ka lang ba sa labas ng sitwasyon? Hindi ka ba nakikinig sa buong istorya at kahilingan ng kliyente? Kahit si Attorney Shin ay ganyan din pala. Nang aalis na si Seojin, mabilis na nagsalita si Sung-han at taos-pusong tinanong ang kanyang kahilingan. Pero walang sinuman ang nag-akala na pipiliin ni Seojin na isuko ang lahat ng kanyang ari-arian. Isa lang ang kahilingan ko, ang karapatan sa pag-aalaga. Ang sagot ay nagdulot ng pagkalito kay Sung-han. Sa isang napakasamang sitwasyon, ipinapakita pa rin niya ang kanyang pagmamahal sa anak. Mayroon bang nakatagong dahilan? Seryoso ka ba? Gusto mong makuha ang karapatan sa pag-aalaga? Nakita ni Sung-han ang kanyang matatag na sagot na nagpapatunay sa kanyang hinala. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang hindi paborable sa iyo. Maaari lang kitang bigyan ng ilang mga mungkahi upang patunayan ang ilang mga bagay at saka natin planuhin ang susunod na hakbang. Sa gabi, umuwi si Seojin. Maingat niyang dinalhan ng prutas ang kanyang anak, ngunit ang natanggap lang niya ay paghama. Paglabas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang kasuklam-suklam na asawa. Bukod sa karaniwang pang-aabuso, ginamit pa niya ang kanyang kamay sa pagkakataong ito. Upang hindi madagdagan ang pressure sa kanyang anak, pinigilan ni Seojin ang kanyang damdamin. Pipilitin kong ipaalam sa buong mundo ang tunay na mukha mo. Sino ang maniniwala sa iyo? Sa pagkakataong ito, handa akong mamatay para lumaban sa iyo. Gusto niya ring kunin ang kanyang anak at lumayo sa halimaw na ito. Kinaumagahan, sinabi ni Seojin kay Sung-han ang lahat ng kasuklam-suklam na ginawa ng kanyang asawa. Mayroon niyang nakatagong bagay sa sitwasyon. Ang random na pagkikita, ang pagkuha ng video, at ang pag-upload nito, lahat ay tila planado. Mayroon ding ilang lead si Sung-han. Sa mediation day, may bagong direksyon si Sung-han. Sinabi niya sa hukom kung paano sinira ng paranoid at obsesibong pagmamatsyag ni Hui Seo ang buhay ni Seojin sa loob ng maraming taon, na nagdulot ng pagkawala ng kanyang mga kaibigan at pagkuha ng litrato kasama ang mga kasamahan para maging patunay. Ngunit para sa kanyang anak, pinili niyang magtiis. Kahit hindi mapapatawad ang pagkakamali ni Seojin, ano ang kinalaman nito sa karapatan sa pag-aalaga kung isa sa alang-alang ang isang malusog na kapaligiran para sa bata? Hindi ba ang masakit na pag-ugali na ito ay mas nakakapinsala? Umaasa akong imbestigahan ng hukom ang mga detalye. Nagtapos ang mediation na parehong malakas. Hiniling ni Sung-han na makilala ang kanilang anak, si Hyung-woo, at kasabay nito, hiniling niya sa kanyang kalihim na mag-ulat sa pulisya tungkol sa video storage bilang isang fan. Sa parehong oras, dahil kailangan ng psychological report ni Hyung-woo bilang batayan, masunurin siyang kumuha ng pagsusulit at prang kanyang sinabi na kinamumuhian niya ang kanyang ina. Sa pagtatapos, malamig na tinanong ni Hui Seo kung ano ang tanong, tila inutusan niya ito. Masunuring tumango si Hyung-woo. Sa sandaling iyon, matapos asikasuhin ni Sung-han ang issue sa video, hinanap din niya si Hyung-woo. Tinitigan niya ang masunurin at matalinong bata, ngunit nang binanggit ang kanyang ina, nanginginig siyang nagpahayag ng kanyang pagkadismaya. Sana hindi na lang ako matalino. Mayroon ka bang gustong kalimutan? Mga bagay na nakikita ko, ganun. Nang marinig ang sinabi ni Hyung-woo, nahilo si Sung-han dahil mayroon siyang matapang na hinala. Nang gabing iyon, biglang nagwala si Hyung-woo. Inagaw niya ang telepono ng kanyang tatay na tumatawag para sa emergency at itinapon ito ng malakas. Patuloy siyang nagwala. Nakita ni Seojin na naging ganito ang kanyang anak dahil sa kanya. Umiyak si Seojin at tinawagan si Sung-han. Nagdesisyong wakasan na ang lahat. Nag-alala si Sung-han at tinanong siya kung may problema ba.
Ikinuwento ni Seojin ang insidente sa kanya, bigla na lang nagwala si Hyungwoo. Hawak ng tatay niya ang telepono para sana tumawag ng emergency, pero inagaw niya at itinapon, sa kanya dinampot at pinagpalo ulit. Huminto na muna tayo dito at hintayin na kumalma si Hyungwoo. Sinabi ni Sunghan sa kanya na lumabas at maghanap ng 24 oras na kainan at kumain ng maayos. Mananalo tayo, nagdesisyon akong mananalo tayo sa kaso. Hawak na natin ang panalo, kaya kumain ka na lang ng masarap. Akusado, sa korte, sinampal ni Seojin ang kanyang asawa ng 2 beses. Ang isang ina ay hindi gagawin ito sa kanyang anak. Ano ba talaga ang intensyon niya at pinilit niyang panoorin ng kanyang anak ang video ng kanyang ina. Matapos malaman ang katotohanan, tuluyang nawala ng pag-asa si Seojin. Sa mismong umaga ng paglilitis, kusang loob na nakipagkita si Hyungwoo kay Sunghan. Sa pamamagitan ng kanyang makatuwiran at mainit na pakikitungo, tapat na sinabi ng bata ang lahat. Ang hindi mabuburang sugat ay nakatanim na rin sa kaluluwa ng bata. Ngayon na nasira na ang pamilya, ang karapatan sa pag-aalaga ay napupunta ba sa ina o sa ama? Ang kagustuhan ng bata ay naging pinakamahalagang batayan. Upang alamin ang kanyang kalooban, nagtanong si Sunghan kung isa lang ang pwede mong piliin para makasama mo. Sino ang pipiliin mo? Si Mama. Akala ko mamamatay si Mama. Minsan, kapag walang nakatingin, nakatayo siya sa balkonahe. Nalaman ni Sunghan na nakita pala ng bata ang sakit na dinaranas ng kanyang ina. Ngunit dahil sa murang edad, wala siyang kakayahang protektahan ang kanyang ina at nakita niya ang mga bagay na hindi dapat makita. Para sa bata, ito ang pinakamasamang bagay sa kanyang buhay. Ngunit alam din niya na kung susunod siya sa kanyang masamang ama, masisira ang kanyang buhay. Ito ang tanging dahilan kung bakit gustong mag-divorce ni Seojin. Kaya para matulungan ang kanyang ina, ibinigay niya ang kanyang diary bilang ebidensya. Binasa ito ni Sunghan ng malakas sa korte. Madalas wala sa bahay si Mama at nitong mga nakaraang araw, madalas akong nag-iisa sa bahay kasama si Papa, kaya hindi ako masaya. Kailangan kong manatili sa piling ng tatay na nagpapasaya sa akin at naaawa ako sa aking sarili. Agad na pumagitna ang kalaban na abogado at sinabing hindi matatag ang emosyon ng bata. Kaya hindi maaaring gamitin ang pag-aalala at pagkabalisa ng bata bilang ebidensya sa korte. Dahil hindi kinikilala ang testimonya ng bata, inilagay ni Sunghan si Huiseo sa posisyon ng tinatanong. Tinanong niya si Huiseo, pinapanood mo ba ang anak mo, si Hyungwoo, na puno ng pagkabalisa at pag-aalala? Pinapanood ba niya ang video ni Lee Seojin? Ang masamang Huiseo ay naniniwala pa na kailangang malaman ng kanyang anak ang lahat ng ito. Upang malaman ng bata kung anong klaseng tao talaga ang kanyang ina at kung bakit hindi siya maaaring manirahan sa piling ng kanyang ina. Hindi makapaniwala si Seojin, nanginginig siyang lumapit sa kanya at sinampal siya ng 2 beses. Tuluyan siyang nawala ng pag-asa, bagamaki sa huli ay tinulungan siya ni Sunghan na manalo sa kaso, na hindi pa natatalo sa kaso. Ngunit ang kakilakilabot na katotohanan ay nagdulot ng pagkalito sa kanya kung paano niya babawiin ang kanyang buong buhay sa kanyang anak. Pag-uwi niya ng bahay, sinubukan ni Seojin na maging isang mahusay na ina. Nakita ni Hyungwoo ang kanyang intensyon at masaya siyang tinanggap ang lahat. Nang makita ang kanyang masunuring anak, nakaramdam ng hindi komportable si Seojin. Ang pakiramdam ng pagkakasala ang nagtulak sa kanya at tahimik siyang lumuhod sa sahig. Patawad, anak, patawad. Kasalanan ko. Higit sa sinuman, naiintindihan ni Hyungwoo ang sakit ng kanyang ina, kaya handa siyang magpatawad at tanggapin siya. Bakit niya pinilit na panatilihin ang dysfunctional na kasal na ito sa loob ng 7 taon? Si Sunghan ay mausisa rin sa dahilan, kaya nang magpasalamat siya sa kanya para sa panalo, tinanong niya ang bagay na ikinagulat niya. Patawad, wala akong ibang intensyon sa pagtatanong nito. Dahil sinabi niya na mahal niya ako. Iyon ang dahilan. Lumabas na ang kapatid ni Seojin ay matalik na kaibigan ng kanyang dating asawa. Nagkasama sila sa pagsisimula ng negosyo, ngunit ang kanyang kapatid ay nahilig sa pagsusugal at pagnanakaw ng pera ng kumpanya. Nang malapit ng malugi ang kumpanya, ibinenta ni Huiseo ang isang bahay para ayusin ang lahat. Naramdaman ni Seojin na may utang na loob siya, kaya pinakasalan niya ito. Ngunit gaano man kalaki ang utang na loob niya, ang nakakabigla na buhay may asawa ay sumakal sa kanya. Nang magpa siya si Seojin na mag-file ng divorce, natalo na naman ang kanyang kapatid sa sugal. Nalasing siya at sa huli, aksidente ang dahilan ng kanyang kamatayan. Sa oras na ito, dahil sa takot, itinigil ni Seojin ang kanyang plano. Ngunit hindi niya inasahan na magiging masama pa rin ang kanyang buhay sa huli. Bagaman maayos ang sitwasyon ngayon, talaga bang madaling susuko ang masamang taong iyon? Sa tuwing matagumpay siyang tinutulungan ang isang babaeng mag-divorce, kinukulayan ni Sunghan ang isang ubas. Ngayon, isa na lang ang natitira. Ang cleaner ay dumating sa pinto. Ikaw ba ang abogado dito? Magkano ba ang divorce? Nagtanong siya tungkol sa bayad. Ang ginang na gustong mag-divorce at nagtatanong tungkol sa presyo ay ang may-ari ng gusali. Ang titulo niya ay tila kaakit-akit. Ngunit sa totoo lang, isa lang siyang manika ng kanyang biyenang babae. Araw-araw, bukod sa pag-aasikaso ng mga problema ng mga nangungupahan, kailangan din niyang linisin ang buong gusali at magtrabaho ng part-time para bayaran ang utang ng biyenan niya. Masasabi na siya ang pinakamasisipag na babae sa South Korea. Ngunit ang ganitong masunurit na manugang ay hindi kailanman nakakakuha ng simpatsya ng kanyang biyenan. Nang siya ay bata pa, dahil sa gwapong asawa, pinakasala ni Iran siya sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya. Umiiyak na niyakap siya at naging manugang sa pamilyang ito. Kaya, kahit gaano kahirap ang kanyang biyenan, tiniis pa rin niya. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalo siyang nagreklamo.
reklamo. Bukod sa kanyang anak, na ang kanyang kayamanan, ang iba ay nabubuhay sa ilalim ng kanyang panluloko. Tatay, tulungan mo akong magtupi ng damit. May dalawa siyang anak na babae. Paano mo masabi sa tatay na tiklupin ang damit mo? Kahit napakainin at bigyan sila ng damit at pag-aralin sila sa kolehiyo, ano ang gamit nito? Sige lang, hamakin mo ako at salungatin ang lahat ng sinasabi ko. Matapos punahin ang kanyang apo, nagsimula naman siyang magreklamo sa kanyang manugang. Bakit wala pa siya? Gusto ba niyang gutumin kami para makuha ang mana? Sa puntong ito, dumating si Iran mula sa isang abalang araw at bago pa siya makaligo, pinilit na siyang magluto. Ang nakamamatay na matanda, sana lang ay makakain ako sa oras, pero hindi pala, kailangan ko pa ring tingnan ang muod ng ibang tao. Sa kabutihang palad, ang kanyang panganay na anak na babae ay palaging tumutulong sa kanya at ang pagiging maalalahanin nito ay naging tanging suporta ni Iran. Ang kanyang asawa naman ay naging inutil, ngunit kahit gaano pa kahirap magmura ang kanyang biyenan, hindi na niya ito pinapansin. Dahil pakiramdam niya, karapat-dapat siya sa ganito. Ngunit kapag ang kanyang anak na babae ang sinisigawan, hindi niya ito matiis. Kaya bago matulog, ikinuwento niya ito sa kanyang asawa. Ngunit ang kanyang inutil na asawa ay iniba lang ang usapan. Nang makatulog ang kanyang asawa, komportable siyang nakahiga sa sofa, nanonood ng Z, na walang anumang problema. Alas negatibo, 4 ng umaga, nagising si Iran upang maghanda para sa trabaho, nang biglang inutusan siya ng kanyang biyenan. Paupahan mo ang kwarto sa itaas, bakit kailangan pang bigyan ang dalawang anak mo ng tig-isang kwarto? Pagsamahin mo na lang sila sa isang kwarto para magkaroon ng ekstrang kwarto. Alam niyang walang silbi ang pagtutol, kaya mahinahon niyang sinabi sa kanyang biyenan, malaki na ang mga bata, hindi na talaga magandang pagsamahin sila sa isang kwarto. Hindi niya inaasahan na agad siyang sisigawan ng kanyang biyenan. Dapat magpasalamat ka pa na may kwarto kayong matutuluyan. Dahil sa iyo na isang ina, na hindi nag-aatubiling gumastos, hindi umuunlad ang ekonomiya ng pamilya. Kailangan ko ng maligo at pumasok sa trabaho. Sa kasamaang palad, kailangan niyang umalis para sa trabaho. Habang nag-iisip siya, lalo siyang nakaramdam ng hindi komportable, kaya tinawagan niya ang kanyang asawa at ikinuwento ang buong sitwasyon. Sinabi ni Bentrio na ayusin niya ito. Nagpatuloy si Iran sa kanyang trabaho, umaasa sa kanyang asawa. Sa huli, pag-uwi niya sa gabi, nakita niya ang pinakamasamang sitwasyon. Kung paupahan ba ang isang kwarto para dagdagan ang kita. Muli na namang naglabas ng lumang issue. Sinabi ng bunsong anak na babae na ang sitwasyon nila ay dahil sa kanyang ama. Ang totoo, hindi ang kanyang ina ang nabigo sa negosyo, kundi ang kanyang ama. Pinayuhan ng ate ang kanyang kapatid na pumasok sa kanilang kwarto para mag-aral. Ngunit paano siya makapag-aaral sa ganitong sitwasyon? Ano ang silbi ng pag-aaral ng mga babae? Sayang lang ang perang pinaghirapan ng tatay nila. Si mama ang naghahanap ng pera. Nakita ni Iran na lalong nag-iinit ang pagtatalo, ngunit walang silbi si Bentrio. Napilitan si Iran na pigilan ang kanyang sarili at sabihin sa kanyang biyenan na tumigil na. Sa huli, lalo siyang sinigawan ng kanyang biyenan. Hindi ka nakapagluwal ng anak na lalaki, 2 anak na babae lang. Sana po ay tumigil na kayo. Hindi mapigilan ng bunsong anak ang kanyang galit. Lumapit siya sa kanyang ama at tinanong, bakit ka tahimik? Hindi ka ba naaawa kay mama? Hindi na nakatiis ang lola, sinugod niya ang apo. Galit na sumigaw si Iran, huwag mong hamakin ang mga anak ko at huwag mo silang saktan. Ngunit hindi pinansin ng biyenan ang kanyang sinabi at patuloy na sinasaktan ang kanyang apo. Hindi na nakapagtiis si Iran, lumapit siya sa kanyang masamang biyenan. Sinampal mo ba ito? Ibalik mo lahat ng ito. Kahit paano mo ako tratuhin, huwag mong saktan ang aking mga anak. Kinuha ni Iran ang huling lakas ng loob niya para protektahan ang kanyang mga anak. Ngunit mananatili pa ba ang kasal na ito? Ito ay dahil hindi ka nagpakasal sa anak na babae ng vice principal, kaya nangyari ito sa iyo. Kailangan mong makuha ang diagnostic certificate at tiyakin na magdusa ang babaeng iyon. Hindi na siya makakagawa ng anumang kalokohan sa buong buhay niya. Ang masamang biyenan ay sinadya na magpatingin sa ospital para parusahan ang kanyang manugang. Ang duwag na anak na lalaki ay hindi naglakas loob na magsalita. Sa ganitong pamilya, hindi na talaga nakayanan ni Iran. Kaya, kinuha niya ang lahat ng lakas ng loob niya upang hanapin ang isang divorce lawyer. Marahil ay masyado siyang kinakabahan, kaya pagkaupo niya, patuloy siyang uminom ng tubig. Matapos kumalma, sinabi niya ang kanyang mga problema. Sa edad ko na ito, ang mga anak ko ay nasa lumalaki pa. Hindi ko talaga alam kung tama ba ito, pero hindi ko na talaga kaya. Kahit ako o ang asawa ko ang mag-file ng divorce, kailangan nang tapusin ang kasal na ito. Pero hindi pa rin niya masabi ang dahilan ng divorce. Dahil sa pagkakataong ito, hindi talaga siya ang tama, dahil sinaktan niya ang masamang biyenan. Ngunit may dahilan ang lahat. Nahihiya lang siyang sabihin ang lahat. Sinabi lang niya na kahit mag-divorce sila, gusto niyang makuha ang kanyang bahagi. Ibig mong sabihin ay ang division of property. Mayroon kaming isang gusali at sa tingin ko, may bahagi rin ako doon. Ang gusaling iyon ay nasa pangalan ng iyong asawa ngayon. Hindi nasa pangalan ng aking biyenan. Ngunit ang mga abogado ay nagsasabi lang na ang ari-arian ay nahahati sa pagitan ng mag-asawa. Sabi niya, binili raw ng kanyang asawa ang bahay na iyon. Noong panahong bumabagsak ang kanilang negosyo at takot silang malugi, inilipat nila ang isang bahay sa pangalan ng kanyang biyenan. At nang mailipat na nila, saka lang nila sinabi sa kanya dahil hindi kailanman binibigyang pansin ang opinyon ni Iran sa pamilya.
Nakikinig ang abogado sa kanyang kwento at kahit na nakikiramay siya, napakahirap ng kasong ito. Naiintindihan ito ni Iran, ngunit sa loob ng 20 taon, tinrato siyang parang asong bantay at pakiramdam niya ay wala na siyang karangalan. Ngunit nang makita niya na dumaranas din ng parehong sitwasyon ang kanyang mga anak, hindi na niya ito kinaya. Kaya sa pagkakataong ito, dahil sa kanyang mga anak, determinadong mag-divorce si Iran. Nang gabing iyon, umuwi ang duwag na si Bientreo, ngunit hindi niya siya kinibo at nagtago pa sa kwarto. Lalong nainis si Iran. Diretso siyang pumasok sa kwarto. Sa tingin mo ba ay wala kang ginawang mali? Paano mo hinayaang mangyari ang lahat ng ito? Anong ginawa mo sa lahat ng panahong ito? Inamin ni Bientreo na dumanas siya ng maraming hirap, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil nahirapan din ang kanyang ina sa buong buhay niya. Hindi ba sila maaaring magbigay ng kaunti sa kanya? Nagtiis ako sa kanya sa loob ng 20 taon at malapit na rin akong mabaliw. Mula nang makilala kita, hindi ako nagkaroon ng isang araw na mapayapang pagtulog. Iritable na sumagot si Bientreo. Ngayon naman ay sasabihin mo na naman na nabigo ako sa negosyo at wala akong ginawa kundi uminom buong araw. Kailangan ko pang alagaan ang mga bata, sinasakal na ako ng buhay. Pareho kayo ng nanay mo, sabi ni Iran sa pagkadismaya. Sa oras na ito, ayaw nang makipagtalo ni Bientreo, at sana lang ay maintindihan pa ng kanyang asawa ang kanyang ina. Pumunta ka sa ospital at humingi ka ng paumanhin ng maayos. Napakaraming kakaibang bagay sa mga nayon sa Korea. Sa puntong ito, tiningnan ni Sunghan ang kanyang ubas. Maliwanag na isa na lang ang natitira, at hindi niya inaasahan na magiging napakahirap nito. Ngunit hindi siya kailanman sumusuko. Kahit na alam niyang mataas ang pagkakataong matalo sa kaso, nagpa siya pa rin siyang mag-imbestiga. Una, kailangan niyang alamin ang tungkol sa pag-ugali ng biyena ni Urban at ni Iran. Ano pa bang mas bagay para sa isang matalik na kaibigan ang gumawa ng ganito? Madali siyang nagpanggap upang maging malapit na kaibigan ng kababaihan at nakakita rin siya ng direktang impormasyon. Matagal nang nagtiis ang ginang, kung ako siya, matagal na akong tumakbo. Sa madaling araw, kailangan niyang gumawa ng kimbap at pagkatapos ay maglinis ng gusali hanggang hating gabi. Siya ay tuluyang itinuring na isang katulong, kaya pala tahimik na nagtiis si Iran ng marami. Mukhang mayroon pa ring pag-asa na manalo sa kaso, kaya muling pinuntahan ni Sunghan si Iran. Lumalakas ka ba? Noong binili ng lahat ang bahay na iyon, siguradong nagbayad sila gamit ang account ng asawa mo, di ba? Pagkatapos pirmahan ang kontrata sa pagbili ng bahay, naroon siya sa pagbabayad ng deposito at huling bayad. Sa oras na iyon, naisip niya na mayroon silang sariling gusali, kaya labis siyang natuwa. Kaya, maaari siyang humingi ng detalye ng pagbabayad ayon sa batas. Ngunit ang problema ay hindi sapat ang transaction statement lang. May iniwang notarized na papeles ba ang iyong biyenan at asawa dati? Sinubukang alamin ni Sunghan, ngunit litong-lito si Iran sa narinig. May certificate at notarization na, mayroon ding recorded evidence. Pero ang problema, para mapanatag ang sarili, ibinigay ni Bientreo ang lahat ng papeles kay Urban para ingatan. Kaya ang paghahanap sa mga papeles na iyon ay naging pangunahing misyon niya. Sa gabi, palihim siyang pumasok sa bahay ng biyenan niya upang maghanap. Hindi niya inaasahan na sa araw na iyon, tumanggi si Urban na alagaan siya ng kanyang anak. Sinunod ni Bientreo ang sinabi ng kanyang ina at umuwi, ngunit ayaw niyang harapin ang kanyang asawa, kaya dumiretso siya sa ika-negatibo 5 palapag. Nagkita pa rin sila, nagkatinginan. Maaaring mas malaki pa ang lawak ng kawalan ng tiwala sa pagitan ng mag-asawa. Sa oras na ito, wala pa ring alam si Sunghan at nakatagpo rin siya ng taong pinakahamak niya sa buong buhay niya. Isang masamang abogado ang humarang sa kanya na makita ang kanyang pamangkin, hinadlangan ang kanyang karera upang tuluyang sirain si Sunghan. Tinarget din ni Yuseop ang kasong ito, naghahanda na tuluyang sirain ang ubasan ni Sunghan. Ngunit mayroon ba siyang ganoong kakayahan? Mali ako, nanay, pakiusap, patawarin ninyo ako. Sa wakas, yumukod din si Iran sa kanyang masamang biyenan. Simula nang hindi niya makayanan ang pag-alis sa kanyang biyenan, nagpa siya siyang mag-divorce at umalis sa nakakapanikip na bahay na ito. Ngunit kailangan din niyang kunin ang mga bagay na para sa kanya. Ngunit ang walang kwentang asawa ay basta na lang inilipat ang bahay sa kanyang ina. Ngayon, ang common property ng mag-asawa ay naging personal na ari-arian ng biyenan. Ngunit mabuti na lang at pumirma si Bientreo sa isang notarized na kasunduan sa kanyang ina at naitala niya na ang gusali ay nakapangalan lang kay Urban, ngunit ang pagmamay-ari ay sa kanya pa rin. Kaya, basta't mahanap ang ebidensya na ito, maibabalik ni Iran ang lahat ng sa kanya. Ngunit habang naghahanap, aksidenteng nahuli siya ng kanyang asawa. Gusto mong tingnan kung may tranquilizer si nanay. Hindi ako makatulog kaya naisip kong baka may ganoong gamot si nanay. Pero nagpapatingin ka na sa doktor, di ba? Alam mo bang nagpapagamot ako sa depression? Tuluyang gumuho si Iran. Hindi niya inakala na alam ni Bientreo ang lahat, ngunit kaya pa rin siyang tratuhin ng ganoon. Nagpakita rin siya ng kawalan ng kapangyarihan. Maraming pinagdaanan ang nanay ko mula pa noong bata siya. Nakita na niya ang lahat, mula pagkabata hanggang pagtanda. Siya lang ang anak na lalaki. Nanahimik si Bientreo at biglang sinabi sa kanya, ang hinahanap mo ay wala rito. Kaya pala, alam na niya ang intensyon ng kanyang asawa, kaya itinago at itinapon niya ito. Nang wala ang pinakamalakas na ebidensya na ito, kailangang maghanap si Sunghan ng ibang paraan. Hindi niya lang inaasahan na habang kausap si Iran, bukod sa tensyonadong relasyon ng biyenan at manugang, ay medyo maganda pa rin ang relasyon ng mag-asawa at ng ama at anak. Sa puntong ito, biglang binanggit ni Iran, naghanda ang kanyang biyenan ng isang diagnosis
diagnosis report upang ihabla siya. Hindi ko na alam ang gagawin. Lubos akong nababalisa kahit ang gamot sa depression ay walang epekto. Nagpapatingin ka ba sa doktor? Umaabot na sa 3 taon, nakakuha ako ng ganoong kahalagang impormasyon. Muling nagbigay si Sung Han ng isang mahusay na plano. Mag-countersuit din tayo, ay dedemanda siya para sa paninirang puri. Dahil siniraan niya ako. Sige, Iran, hindi mo kailanman sinaktan ang iyong biyenan. Ngunit nakita ng asawa ko at ng mga anak ko. Hindi wala doon ang mga anak mo. Hindi mapigilan ng biyenan mo ang galit niya at tinulak kanya ng malakas. Ngunit hindi kanya naitulak at sa halip ay siya ang bumagsak pabalik. Ngunit ang chismis na ikaw, Win, ay nanakit sa biyenan, ay mabilis na kumalat sa mga kapitbahay. Mas lalo pang narinig ni Iran na walang kabuluhan. Hindi ba sinabi niyang nagsisinungaling ako? Ngunit naisip na baka maibabalik ang gusali. Napilitan siyang sundin ang plano niya. Sa oras na ito, si Bintrio ay tinutukoy din ni Udesi. Ang kanyang mortal na kaaway ay tinarget siya at nagpahayag ng intensyon na tulungan siyang mag-file ng divorce ng walang bayad. Hindi mo pa ba alam kung kukuha siya ng abogado, mahihirapan kang mag-isa? Paano mo nalaman ang tungkol sa pamilya ko? Nagsinungaling ang masamang Udesi na ang kanyang hipag ay nakatira sa kanilang apartment complex. Nang malaman niya ito, gusto lang niyang ibahagi ang pasanin kay Bintrio. Sa oras na ito, nasa bahay si Iran, iniisip ang tungkol sa pagsisinungaling upang manalo. Lalo siyang nababalisa. Ngunit ang mga lumang alaala ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Alam kong hindi ka nag-aral sa kolehiyo, pero hindi ka ba tinuruan ng maayos ng nanay mo? Naglakas loob kang magbuntis bago ikasal. Nasa bahay ka buong araw at walang ginagawa. Gamitin na lang ng anak ang cloth diaper. Naglakas loob kang gumastos para bumili nito. Hindi mo ba nakikita na nagpapakahirap ang asawa mo sa labas para kumita ng pera? Sa wakas ay makakapagbiyahe din kayo kasama ang asawa mo. Sadyang nang aasar ang biyanan niya, nagpakawala ng isang serye ng mapanuyang komento. Pinupuna siya sa lahat ng paraan. Inggit na inggit talaga siya dahil napakaswerte niya. May mga taong nagpapakahirap para lang mapalaki ang kanilang mga anak, habang ang iba ay ipinanganak na mayaman. Dahil sa kawalan ng posisyon, agad na kinansela ni Iran ang kanyang plano sa paglalakbay. Sa huli, napilitan siyang lunukin ang lahat ng hinanakit, iniisip ang mga masakit na alaala. Hindi niya napigilan ang kanyang luha. Sa sandaling iyon, galit na bumalik si Bintrio at sinabihan ang kanyang asawa na huwag na lang initin ang kaso. Kung hindi siya mananahimik at maghihintay. Ngunit hindi nakinig si Iran at sinunod ang mga tagubilin ni Sung Han. Sinabi niya kay Bintrio na hindi niya sinaktan ang kanyang biyenan, na siya mismo ang nahulog. Hinamak niya ako sa buong buhay ko, akala niya hindi ko pinapansin ang aking dangal. Ngunit idedemanda ko siya, hindi ko siya kailanman sinaktan. Nag-aalala si Bintrio na masaktan ang kanyang ina, kaya kusa siyang pumunta sa law office at tinanggap ang kanilang tulong. Ngunit natatakot siya na magalit ang kanyang asawa, kaya sinabi niya lang ito. Kaya kinailangan niyang pumunta at hanapin ang kanyang asawa, umaasang titigil ito. Ngunit matatag ang paninindigan ni Iran. Galit na sigaw ni Bintrio sa kinatatayuan niya. Bakit ako magsasawa sa ganitong uri ng babae sa buong buhay ko? Sa oras na ito, dumating din si Abogado Sin, iniisip ang asawang pinagkakatiwalaan niya sa buong buhay niya na nagsinungaling. Pakiramdam mo ba say gumuho ang mundo, Tio? Kaya, ano sa tingin mo ang nararamdaman ni Tigit Iran? Siya ay minamaliit ng kanyang biyanan sa buong buhay niya. Kahit na nahihirapan siya sa emosyonal, nagtiis siya dahil nagtitiwala siya sa iyo. Ngayon na umabot na sa ganito ang sitwasyon, ang gusali na binili nilang dalawa ay nakapangalan na sa iyong ina. Ano sa tingin mo ang nararamdaman ni Tigit Iran? Tumayo si Bintrio at sinabing, ito ba ang paraan niya para iparanas sa akin ang sakit? Hindi makapagsalita si Sung Han, sinabi niya lang na gumaganti lang siya sa biyanan niyang sadyang gumagawa ng problema. Ngunit hindi nakinig si Bintrio, hayaan na lang daw na ang korte ang magdesisyon sa lahat. Hindi nagtagal ay dumating na ang araw ng paglilitis. Pagpasok pa lang sa courtroom, agad na isinumite ng mga abogado ng magkabilang panig ang lahat ng ebidensya. Mabilis na nakuha ni Iran ang kalamangan. Ngunit ang mag-asawa na naghaharap sa korte sa loob ng ilang dekada ay labis na nagpabagabag sa kanya. Dahil dito, bigla siyang huminto at kusa niyang inamin na sinaktan niya ang kanyang biyenan. Ngunit tungkol sa bahay, gusto pa rin niyang mabawi ang kanyang bahagi. Ang nasa tapat na si Bintrio ay napuno ng damdamin nang makita ang sinseridad ng kanyang asawa. Ibinigay ni Bintrio ang pinakamalakas na ebidensya. Matapos marinig ng malinaw ang nilalaman ng recording, agad na umiyak si Iran. Hindi niya inakala na sa huli ay tutulungan siya ni Bintrio. Kaya pala, lahat ito ay plano ni Sung Han. Sa paniniwala sa sinseridad ni Bintrio, sa wakas ay nakuha ni Iran ang tagumpay. Sa oras na ito, alam na ng masamang biyenan ang lahat at tuluyan siyang nagpanik. Kinagalitan niya ang kanyang anak, bakit niya tinulungan ang isang babae na sirain ang kanyang kinabukasan. Kung wala siya, nakasal na sana siya sa anak ng vice principal at narating na ang tuktok ng kanyang karera. Sa pagdinig ng mga walang basehang ilusyon ng kanyang ina, sinabi ni Bintrio ang katotohanan. Dahil sinabi ko na gusto kong manirahan at maglingkod sa iyo, kaya ayaw niyang magpakasal sa akin. Sinabi niya sa akin na bumili ng bahay sa probinsya para sa iyo at gusto niya akong lumipat at manirahan kasama ang pamilya nila. Nag-iisang anak siya, kaya umaasa siyang magagawa ko iyon. Kaya matagal na akong nakipaghiwalay sa kanya at nagsimula na akong uminom ng alak araw-araw. At sa oras na iyon, ang taong nagluluto ng sopas na panlaban sa hangover para sa akin tuwing umaga ay si Iran. Ang pagbubuntis niya ay hindi aksidente, kundi matagal na kitang gusto. Kaya pala, ang taong talagang sumisira sa kinabukasan ng kanyang anak ay siya mismo. Ang masamang biyenan ay hindi na mayabang.
Ang masipag na manugang na malapit ng mag-divorce ay nagbubuhos pa rin ng tsaa para sa kanya. Lumuhod si Iran upang humingi ng tawad. Tuluyan na ring lumambot ang puso niya. Dahil sa iyo, nakakakain ako ng mainit na pagkain at nakakapagpahinga ng komportable. Nasolusyonan ng dalawa ang lahat ng sama ng loob sa kanilang mga puso. Sa huli, naging tunay na pamilya sila. Kahit na maaaring gumaling ang damdamin, hindi kailanman mawawala ang sakit. Kaya, kailangan mong matutong mahalin ang sarili mo. Sa cave, tahimik na nagtatalo ang dalawang babae. Kung alam mo na, walang saysay na ipagpatuloy pa. Makipag-divorce ka na sa kanya. Ang ikatlong tao ay umirap sa ere. Agad na sinaktan siya ni Jae Haeon. Kaysa sa makipag-divorce, mas gusto ko pa na maging biyuda. Sa tapat niya, si Jae Suk ay natakot at hindi nangahas na magsalita. Gusto talaga siyang takutin, ngunit binalikan siya ng kanyang sariling pananakot. Tila sa pagkakataong ito, si Sung Han, ang Diyos ng divorce, ay magkakaroon ng bagong hamon. Ngunit bago niya asikasuhin ang problema ng ibang pamilya, siya mismo ay may malaking problema. Habang nagpapahinga siya, tumawag ang kaibigan niya. Tinanong siya kung napanood na niya ang sikat na video. Ngunit wala sa mood si Sung Han na panoorin ito. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nagpadala sa kanya ang kaibigan niya ng isang nakakagulat na video. Tiningnan ni Sung Han ang kanyang telepono at nakita ang kanyang sarili na baliw na tumutugtog ng piano. Shit, ako iyan. Tila nabunyag na ang kanyang sikreto. Kaya pala, bago siya naging Diyos ng divorce, isa siyang sikat na pianista. Dahil sa pinahirapan siya ng kanyang asawa, nasangkot siya sa kaso ng divorce. Hindi lang niya nawala ang kanyang pamilya, kundi nawalan pa siya ng karapatan sa kanyang anak. Ang mas masakit pa ay hindi niya nailigtas ang kanyang buhay. Ngunit kahit namatay na siya, hindi pa rin pinayagan ng kanyang walang kwentang asawa na bumisita ang kanilang anak. Labis itong ikinadurog ng puso ni Sung Han. Labis din kaming nalungkot. Hindi niya maintindihan ang pagkuha sa bungkos ng mga chrysanthemum sa kamay ng isang Ginoo at galit na inihagis ito sa lupa. Ang taong dapat na narito ay nasa libing. Kumagulgol siya sa sakit para sa kanyang kapatid na babae. Sa sandaling ito, lihim siyang nanumpa na magiging isang mahusay na abogado sa divorce. Naghahanap ng hustisya para sa mga mahihirap na babae. Si Sung Han ay likas na matalino, kaya sa loob lamang ng 2 taon, naging abogado siya at nakatulong sa maraming pamilya. Sabi nga sa kasabihan, tulungan mo ang isang tao hanggang sa huli. Kaya nang muling lumitaw si Seojin, ilan pa tayo nag-hire ng mga empleyado? 3 na tayong walang ginagawa, bakit pa tayo mag-hire ng iba? Ibig mo bang sabihin, paalisin ako? Hindi ko kailangan ng napakataas na sweldo. Kaya ko ring maghanap ng trabaho para sa sarili ko. Gustong tumanggi ni Sung Han, ngunit naisip niya na sa pagtulong lang sa kanya na makakuha ng working visa ay mapapanatili niya ang kanyang parental rights. Matapos makita ang kanyang mga kakayahan na malayo sa kanyang itsura, tila hindi mahirap magdagdag ng isa pang tao sa kumpanya. Hindi niya inaasahan na pagkatapos lang ng 3 segundo ng kasiyahan, ang masamang abogado na si Yoo Seop ay dumating upang bumisita. Itinuro niya ang bungkos ng ubas ni Sung Han. Ang aking intuition ay kadalasang tumpak. Kapag hinog na ang mga ubas na iyon, siguradong may ibig sabihin ito, may kinalaman ba ito sa akin? Ayaw siyang pansinin ni Sung Han, sinabihan siyang diretsuhin na ang punto. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa, galit na sinabi ni Yoo Seop. Ang buwan ng pagpupulong kay Jae Haeong ay magtatapos na rito. Hindi na siya hahayaan pang bisitahin ka. Kaninong desisyon ito? Siyempre, desisyon ito ng pamilya niya. Sa simula, binigyan nila ako ng 12 araw sa isang taon upang makita ang bata. Bakit bigla itong binawi? Hindi ko rin alam, dumating lang ako bilang orihinal na abogado. Noong panahong iyon, abogado ako ng kapatid ko, hindi sa kanila. Ako mismo ang nagmungkahi noon na dapat may regular na pagpupulong ang magtiyuhin para makatulong sa pagpapanatag ng emosyon ng bata. Lahat ito ay dahil sa akin. Walang kahihiyang humingi pa si Yoo Seop ng papuri. Talagang kumakapit siya sa buntot ng madrasta ni Ji Eong. Ngunit dito, walang sinumang pumapansin sa asong iyon na nagpapalambing. Galit na sadyang nakialam si Yoo Seop sa kaso ng divorce ni Sung Han. Ngunit ang mas mababang ranggo na apprentice, sa huli ay walang naidulot na banta. Ang pagtatanggol ni Sung Han ay hindi para manalo o matalo, kundi para gisingin ang malalim na pag-ibig sa kanilang mga puso. Ito rin ay nagbigay sa kanya ng isang aral. Agad siyang naging tagahanga ni Sung Han, bumalik sa kumpanya at kusang loob na nagsumite ng kanyang resignation. Ang mas nakakagulat pa ay naglakas loob siyang mag-apply, lalo pang hindi makapagsalita si Sung Han. Kailan pa napilitan ang kanyang kumpanya na mag-hire ng mga tao, kaya matatag siyang tumanggi sa kahilingan ni Choi Jun. Ngunit dahil naglakas loob siyang pumunta rito, handa na rin si Choi Jun kaya paano ang kondisyong ito? Kung i-hire mo ako, tatanggalin ko ito. Ako ang nag-manage ng channel na ito. Malapit nang mabaliw si Sung Han. Kaya pala, ang taong nagbigay sa kanya ng kahihiyan sa loob ng 6 na buwan ay ang taong nasa harapan niya. Abogado Sin, napakagwapo mo. Ikaw din ba ang nag-shoot ng video? Ako mismo ang nag-edit. Ang walang hiya, gago. Ang maalamat na abogado ay tumatanggap lang ng mga kaso ng divorce. Hindi inaasahan na dumating ang araw na kailangan niyang ipagtanggol ang isang kabit. Nang araw na iyon, may dumating na espesyal na mag-asawa sa opisina. Ang babae ay hindi nag-atubiling umamin na siya ang kabit. Dahil nakita na niya si Jiyeon ngunit walang resulta. Kaya, naghanap siya kay Sung Han, ang Diyos ng divorce, upang humingi ng tulong. Ang kahilingan ay gawing mag-divorce si Ji Eun-ho sa lahat ng paraan. Ang pagiging kabit na may ganoong katapatan
kagapangan sa pagsasalita. Ikinagulat nito si Sung Han, habang hindi pa niya alam kung paano tatanggi. Tinanggihan mo ba kami dahil sa aming pangangalunya? Huwag mo nang sabihin, umalis na tayo. Ganyan ang sinasabi nilang lahat. Ito ay isang malaking bagay na naugnay sa buhay ng isang tao. Malapit na siyang mag-logout. Kung hindi siya mag-divorce, may mangyayaring masama, abogadong Sin. Anong ibig mong sabihin? May liver cancer ako. Sinabi ng doktor na kung makakakuha ako ng liver transplant, napakataas ng sansa kong mabuhay, at kusang loob siyang nag-donate ng atay. Ngunit sa Korea, tanging mag-asawa at mga kamag-anak lang ang pinapayagang mag-donate. Kaya gusto ni DEC na maging asawa niya, matapos maunawaan ang lahat. Nagtaka si Sung Han at nagtanong, tanong ko lang, hindi ba pwedeng mag-donate ng atay ang asawa niya ngayon? Halimbawa, may sakit siya. Hindi, malusog ang asawa niya, kaya hindi ako ang mag-donate ng atay. Ang babaeng iyon ay mas gustong maging biyuda kaysa makipag-divorce. Si Cheong Ho ay nanatiling tahimik at hindi nagsalita. Pagkatapos magtanong ng paulit-ulit, nalaman niya, alam din ng anak niyang nasa ibang bansa ang tungkol dito, ngunit hindi ito sinabi ng kanyang ina. Sa sandaling ito, tumawag si Jae Hayon. Pagkaalis ni Cheong Ho, agad na ikinuwento ni Disu ang lahat. Kaya pala, ayaw mag-divorce ni Jae Hayon dahil bumili siya ng maraming insurance. Naghihintay lang siyang magkamali ang kanyang asawa at pagkatapos ay masisiyahan na siya sa buhay. Sa oras na ito, buhay pa si Cheong Ho at nakatanggap siya ng tawag para sa pera mula kay Jae Hayon. Gusto niyang maglipat ng 4 na milyong won pa dahil bumili siya ng bagong kotse. Ang lumang 15 taong gulang na kotse ay halos ikamatay niya sa gambuk. Walang magawa si Cheong Ho dahil inasikaso na niya ang kanyang pensyon. Pagod na rin si Sung Han sa kanilang kwento. Para makakuha ng enerhiya, nagtrabaho siya ng 2:00 ng hapon. Pagdating sa bahay, parang ininiksyonan siya ng gamot. Inayos niya ang kanyang kama at bumili ng mga merienda at prutas. Kaya pala, naghahanda siya para sa kanyang pamangkin na darating ngayong gabi. Sa wakas, nasundo na rin niya si Jae Hayon. Ngunit ipinaalam ng driver na susunduin niya ang bata sa siyam ng gabi. Kahit na medyo nakakainis, mahalaga ang bawat sandali. Naglaro sila ng gusto ng walang alalahanin. Hindi nagtagal at dumating na ang oras ng appointment. Hindi pa rin napigilan ni Sung Han na itanong kung bakit kailangan niyang umuwi kaagad ngayong gabi. Dahil babalik na ang lola niya mula sa Amerika. Kaya hindi sila naglalakas loob na maging pabaya. Bumuntong hininga si Sung Han nang wala sa loob. Ang lola ni Jae Hayon ay nakilala niya lang minsan sa kasal ng kanyang kapatid. Pagkatapos nito, salamat sa kanya sa pag-aalaga sa aming si Duho. Huwag mo sabihin iyan, nagpapasalamat din kami na mayroon kami sa kanya. Si Duho ay napakabait at malambot ang puso. Hindi maaaring maging masyadong mabait. Ang pagiging masyadong mabait ay magdudulot ng malaking problema. Tumatak sa isipan ni Sung Han ang linyang ito. Ang kanyang kapatid na babae ay napakabait kaya nahirapan siya sa pamilya nila. Ngayon na bumalik na ang matandang babae, ang kanyang layunin ay tiyak na hindi simple. Kung sabihin ko sa bata na sumama sa akin sa Hawaii, sasama kaya siya sa akin? Mahirap sabihin, ang babae ay maaaring tutulan ang kanyang pag-alis, at maaaring tutulan pa niya ang buwan ng pagpupulong ng bata sa kanyang tiyuhin. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Sung Han na may isa pa siyang espesyal na bisita. Siya ang anak ng lalaking gustong mag-divorce kahapon. Lihim siyang umuwi mag-isa mula sa Amerika. Hindi lang niya alam kung bakit siya dumiretso rito. Gayunpaman, hindi pa niya tinatanggap ang kanilang komisyon. Sino ang hindi pa nakapagdesisyon, ang tatay ko o ikaw? Ako. Ang tatay ko ay may liver cancer at nangangailangan ng transplant. Pero ang nanay ko ay walang balak mag-donate ng atay. Kahit hindi ako sigurado kung ito ay isang magandang bagay. Ngunit ang kerida ng tatay ko ay handang mag-donate ng kanyang atay. Isang biyaya sa gitna ng kasawian. Pero kailangang pumayag ang nanay ko sa diborsyo. Iyon ang sinabi ko, tama ba? Kahit bata pa siya ay naunawaan na niya ang lahat. May espesyal na layunin ang biglaang pagbisita niya. Ako ay mahigit 15 taong gulang na, kaya maaari na akong mag-donate ng organ, tama ba? Isang nakakabahalang sitwasyon. Nag-isip si Shin Sung Han ng sandali. Sinabi niya sa bata, mahigpit na sinisuri kahit ang mga kamag-anak. Pero hindi natatakot ang bata. Para sa sarili niya na 16 na taong gulang. Mas nakakatakot kaysa sa nakahiga sa operating table na naghihintay na ibaba ang operasyon. Ngayon ay ginawa niya ang desisyong ito para lang makipag-ugnayan. Pag-uwi sa gabi, paulit-ulit na umalinggang sa isip niya ang sinabi ng bata. Napakatatag ng 16 na taong gulang na bata. Dagdag pa ang payo ni Sir Jin. Sa wakas ay naantig si Sung Han. Kinabukasan, direkta niyang hinarap si Chai Ong-ho. Kapag nagsimula tayo, dapat manalo tayo. Dalawa lang ang hiling ko. Hindi ko masabi sa iyo noong huling nagkita tayo. Buntis ako. Huminto na tayo dito. Ang babaeng mahal na mahal niya. Para iwanan siya, nabuntis siya ng iba. Parang napunit ang puso niya. Ang sakit at hirap. Para gumaan ang loob. Mag-isa siyang pumunta sa noodle shop. Umorder ng sobrang anghang na noodles. Sabi nila, ang pagkain ay nakakagaling ng lahat. Inasahan niya ang paghigop ng maanghang na sabaw. Sa huli, napaatras siya. Sa huli, kailangan niyang gamitin ang alak ng may-ari para matapos ang noodles. Pero ang kalungkutan ay mahirap mawala. Sa gabi, nagtipon ang mga kaibigan. Akala pa nila ay umiiyak siya dahil kay Sung Han. Habang nagagalit ang mga kaibigan para sa kanya, binuksan ni Hing Tian-gu ang kanyang telepono. Buntis ako. Huminto na tayo dito. Pakiusap. Kaya hindi mo siya anak. Nakakahiya na alagaan mo ang anak ng iba. Naunawaan ninyo ba ang kahulugan ng dugo at luha ko? Walang masabi ang dalawa. Tahimik na umupo sa magkabilang gilid ni Hing Tian. Pero pinalaya sila ni Hing Tian. Takot silang baka gumawa ng masamang bagay si Hing Tian. Sa sobrang pagkabigla, bago sila umalis, kinuha nila ang lahat ng gamit. Iniwan lang si Hing Tian na mag-isa para alalahanin ang magagandang alaala.
sila. Lumipas ang mga araw, hindi naging madali ang pagkalma niya. Tumawag si Didi, sabi niya ay masakit ang tiyan niya. Humingi siya ng tulong. Pagkatapos ng tawag, walang malay na kinuha ni Hinkenfu ang susi ng kotse. Mabuti na lang at naagapan siya ng may-ari. Naiwasan ng isang banggaan dahil sa pagmamaneho habang lasing. Pero hindi rin siya maiwanang mag-isa. Isinakripisyo ni Sao Hyodi ang sarili niya para maging driver ni Hingtians. Dinala niya sa ospital ang babae sa tamang oras. Bago umalis, nalaman ni Sao Hyodi na si Dix pala ang asawa niya. Hindi niya lang maintindihan kung bakit kakabuntis pa lang ng asawa niya. Pero siya ay kumakain ng noodles at umiinom ng wine araw-araw. Pero hindi naman niya ito problema. Hindi nag-isip ng malalim si Sao Hyodi. Sa oras na ito, sa ospital, sa wakas ay nakilala ni Hingtians ang kasintahan ng kanyang asawa. Matapos sabihin ang sitwasyon ni Didi, ang nasasaktang si Hingtians na niloloko ay akmang aalis na. Pero hindi niya napigilan ang sarili na magpaliwanag sa lalaki. Hindi siya okay, nagkataon lang na malapit ako. Iyon lang, paumanhin. Nakita niya ang kabilang panig na mabait at magalang at humihingi pa ng paumanhin sa kanya. Nawasak ang panloob na depensa ni Hingtians. Siguro, oras na para pakawalan si Didi. Sa pagkakataong ito, para bumili ng alimango, tumawag si Shin Sung-han. Pero nalaman niya na may dinaramdam si Hingtians. Bakit ka pumunta? Dahil nag-aalala ako kay Hingtians. Ang laki ng pagmamadali mo para mahanap siya. Alam kong may problema. Hindi naman ako nagmamadali para hanapin siya noon. Binanggit ko lang ang alimango at binaba mo na agad ang tawag. Hindi iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay alam ko ng eksakto ang sitwasyon niya. Kita mo naman ang pamamaga ng kanyang mga mata. Marahil, ito ay pag-unawa sa pagitan ng mga lalaki. Matapos uminom ng ilang baso ng alak, mabilis na sinabi ni Hingtiansu ang kanyang saloobin. Nakita ko na ang lalaking iyon. Siya ba ang kasama ni Didi? Mukhang napakabait niya. Hoy, nababaliw ka na ba? May problema ba sa ulo mo? Pagdating sa pagiging mabait, tiyak na matatalo mo ang marami. Bakit mo biglang nakilala ang lalaking iyon? Noong mga oras na iyon, ang sitwasyon ni Sojon ay napakakritikal. At siya ay nasa business trip, kaya tinawagan kanya. Bakit hindi siya gumamit ng mabilis at mapagkakatiwala ang emergency service? Sabi niya hindi siya makatawag ng ambulansya dahil nahihiya siya kahit na walang masabi. Pero nakikita na malungkot ang kanyang matalik na kaibigan. Kinomfort siya ng dalawang matalik na kaibigan sa paraan ng mga lalaki. Nagpalit din ng anyo si Hingtian sa prinsipe na si Uso. Lumapit sa bintana at tumingin sa malayo. Sinamantala ni Cheong Sik ang pagkakataon na kunan ang magandang sandali. Ang taas niya sa litrato. Tama, photogenic ka. Hayaan mo akong tingnan. Nakikita mo, ang ganda, di ba? Ipadala mo sa akin. Sige, ipadadala ko sa iyo. Anong gusto mo? Kunan pa kita ng isa pang shot. Tumayo ka ulit doon, kaya para kumuha ng mas matangkad na litrato. Maingat na nag-pose si Hingtian, pansamantalang nawala ang kalungkutan. Pero ang kasal ay hindi pa rin natatapos. Dahil sa labis na pagmamahal niya kay Soyon, magpa-file ba siya ng diborsyo sa korte? Dahil sa isang masamang lalaki, dalawang babae ang nag-aaway. Mas gugustuhin ni Jiyeon na maging biyuda kaysa makipag-divorce. Nalaman niya na gusto ni Ji Suop na maging legal na asawa, kaya tinawagan niya ang kanyang anak mula sa Amerika. Sobrang galit ni Jiyeon, ayos lang na walang lalaki, pero harangin ang kinabukasan ng kanyang anak. Para sa kanya, iyon ang huling linya. Masyado naman na pinapadonate niya pa ang atay ng kanyang pinakamamahal na anak. Iyan ba ang sinabi ng babaeng iyon? Sinabi ba ng babaeng iyon na mag-donate ka ng atay? Hindi, desisyon ko ito. Magdodonate ako ng atay. Kaya pakiusap, wag mo na akong piliting mag-aral sa ibang bansa, ha? Magdodonate ako ng atay para kay tatay. Pag-usapan niyo na lang ang tungkol sa diborsyo. Sige na, pumapayag na akong mag-donate ng atay. Kung iiwan niya ang lahat para bumalik at mag-aral, hindi lang ang akademiko ang hindi niya masusundan. Masisira rin ang maliwanag na kinabukasan. Pero hindi pinansin ni Minsu. Galit na sumisigaw si Ji. Anak ka ng isang propesor sa kolehiyo. Paano ka hindi magkokolehiyo? Pero matatag pa rin si Minsu. Kahit hindi siya mag-donate ng atay, gusto pa rin niyang bumalik sa bansa para manirahan at mag-aral. Sa pagkakita na hindi niya kayang kumbinsihin ang kanyang anak, dumiretso si Jiyeon kay Jisoo. Balak niyang ilabas ang lahat ng galit sa kanyang puso. Ang bastos mo, naglakas loob ka bang pag-usapan ang edukasyon sa akin? Karapat dapat ka ba maging asawa ng isang propesor? Huwag mo akong patawanin. Kaya nakakahiya ang paglalaro mo sa buhay ng tao. Hindi ba ito nakakatawa? Buong buhay ka nang nag-aayos ng buhok, ngayon gusto mong mag-donate ng atay. Para umakyat ka sa posisyon at maging asawa ng isang propesor, tama ba? Kung ganyan lang ang naiisip mo, wala akong magagawa. Hindi ba gusto mo ring maging asawa ng isang propesor habang buhay? Nagpakita ng paghamak si Jiyeon. Tila pinili ng asawa niya ang pinaka-ordinaryong tao. Ipinagmamalaki niya itong sinabi. Ang pagiging propesor ni Choi Cheong-ho ay dahil sa akin. Dahil sa kanya, tinalikuran ko ang posisyon ko bilang editor-in-chief. Sa bahay, inalagaan ko ang aking asawa at anak. Ibinigay ko ang lahat para maging asawa sa bahay at suportahan siya. Nauunawaan mo ba ang mga bagay na ito? Ngunit kahit anong sabihin ni Jiyeon, isang pangungusap lang ang sinabi ni Jisoo. Nakita mo na hindi mo siya maililigtas. Pero ako, handa akong mag-donate ng atay para sa kanya. Ako ay mas dakila kaysa sa iyo. Nagalit si Jiyeon sa pangungusap na ito. Ang away ay agad na nagsimula. Maliwanag na kasalanan iyon ng walang kwentang lalaki. Bakit kailangang magpahirap ang mga babae sa isa't iisa? Kung magpapatuloy ito,
Maaga o huli, may malaking mangyayari. Mabuti na lang at pagkatapos ng espesyal na pagtuturo ni Sunghan. Sa wakas ay nakakuha sila ng pinakamalakas na ebidensya para dalhin si Jiyeon sa korte. Sa tingin ko ay nababaliw na siya. Nagkakagulo na siya. Kung i-cancel ang kontrata, hindi makukuha ang insurance, di ba? Makukuha lang ang naibayad na premium. Kailangan ko ng insurance para mabuhay kami ng anak ko. Ginamit ni Cheong Ho ang illegal na recording na ito para talunin ang kanyang asawa. Kahit gumamit siya ng illegal na paraan, desidido pa rin siyang makipag-divorce. Kaya sa huli, nasangkot siya sa krimen ang paglabag sa confidential information. Pero binigyan naman niya si Jisuk ng legal na status. Kahit ayaw ni Jiyeon na umalis ng walang anuman. Pero ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa lalaking ito ay magpapahina lang sa kanya. Haharapin ni Cheong Ho ang kasong paglabag sa batas sa proteksyon ng confidential information. Malamang ay hindi siya makakaretiro ng may dangal. Hindi ko alam kung gusto pa rin ni Jisuk na mag-donate ng atay kapag nalaman niya ito. Kaya ang mga babae, tandaan ninyo, huwag na huwag ninyong isusuko ang lahat para sa isang lalaki para lang maging housewife. Kung hindi, magiging wala ka at walang matitira. At si Hing Tianju ay nasasaktan pa rin dahil sa pag-ibig. Umaasa siyang babalik si Jaehyun habang sinasampal siya ng katotohanan. Kaya matapos magtanong sa lahat, bumili siya ng mamahaling stroller. Malamang ay makakakuha siya ng maliit pero mahal. Sabi-sabi, natutuwa ang mga nanay kapag nakakatanggap sila ng stroller. Kaya personal mo ba itong ibibigay sa kanya mamaya? Kuya, hindi ito ang dapat mong ibigay sa kanya. Sa tingin ko, maganda ang stroller. Pero na-fill up-an ko na ang divorce papers. Na-seal na rin. Ito ang regalo sa diborsyo. Nagdesisyon na sa wakas si Hing Tianvi. Dinala ang stroller para makipagkita kay Jaehyun. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang kasunduan sa diborsyo na inaasahan niya. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pagmamay-ari kundi pagpapalaya. Sa wakas, naalis na ni Hing Tianvu ang kanyang tanikala. Paumanhin sa pagpapatagal ko. Dapat maging masaya ka. Paumanhin. Sobrang nakakatakot. Ang matalik na kaibigan ay biglang naging mabuting kasintahan. Ang hangin ay puno ng pagdududa. Nawalan agad ng gana si Hing Tianvu. Natanggalin ang tissue paper sa talukap ng mata. Alam kong nakipagkita ka kay Duhua. Sinusubaybayan mo ba ako ngayon? Kaming dalawa ni Cheong Sik ay alam na birthday ni Duhua ngayon. Inalis ang piraso ng tissue paper. Si Sunghan ay nahihiya. Nagmamadaling hinila ang kanyang sariling talukap ng mata. Mukhang umiyak na naman siya ng mataas dahil sa kanyang kapatid na babae. Dahil nag-divorce ang kanyang kapatid at biglang namatay sa isang aksidente. Mula sa pagiging artista, naging divorce lawyer siya. Sa kaarawan lang ng kanyang kapatid na babae siya naglakas loob na umiyak ng malakas. Pero sa ganoong kalungkot na araw, biglang dumating ang biyenan ng kanyang kapatid ng walang imbitasyon. Para protektahan si Sunghan, sinadya ni Cheong Sik na magsinungaling at sabihin na wala siya. Pero hindi siya naloko ng mapilit na biyenan. Kaya, kailangang magpakita ni Hing Tianvu na abala si Sunghan ng katok sa pinto. Nakita niya si Tianzu Hai na lumabas sa pinto, bigla siyang nataranta. Dumating siya para tanungin si Sunghan kung saan inilibing ang kanyang kapatid na babae. Pumili ka ba ng magandang lugar para magtayo ng libingan para sa kanya? O pumili ka ba ng magandang lugar para sa abo? Bilang biyenan, hindi niya alam kung saan inilibing ang kanyang manugang. Pilit na pinigilan ni Sunghan ang kanyang pagkadismaya. Tinanong niya si Tianzu Hai kung ano ang layunin ng kanyang pagbisita. Maikling sumagot si Tianzu Hai dahil hindi siya nakauwi noong namatay si Duhua. Kaya matapos bumalik pagkalipas ng ilang taon, umaasa siyang makakabawi para sa kanyang huling pakikiramay. Bago siya pumunta rito, tinanong din niya ang kanyang anak. Pero sinabi nito na hindi niya alam, walang pinag-aralan ang bagong manugang. Malamang ay hindi rin niya alam, kaya siya pumunta rito. Pero baka masyadong tiwala sa sarili si Tianzu Hai. Kahit ang magalang na si Sunghan ay ayaw nang makisalamuha sa kanilang pamilya. Kaya hahanapin ko ang sarili kong paraan. Pero humahanga pa rin ako sa estilo mo. Kayang-kaya mong manatiling kalmado nang hindi nagsasalita ng masakit na salita. Hindi ba, dahil artista ka, ako ay isang abogado. Kaya mas gusto kitang hanapin. Para paalisin siya ng maayos, inilabas ni Sunghan ang kanyang business card. Profesional niya itong inalok sa kanya. Kung gusto mong mag-divorce, tumawag ka lang sa akin anumang oras. Ang matalinong si Tianzu Hai ay naunawaan ang ibig sabihin niya. Bago umalis, hindi niya nakalimutan na magyabang. Kung kasing sama ka sa akin, may pagkakataon ka pang mabuhay. Pero kung kasing bait ka ni Duhua, mamamatay ka sa pakikipaglaban sa batas. Matagal na kitang binalaan. Ang pagiging masyadong mabait ay magdudulot ng malaking problema. Pag alis ni Tianzu Hai, bumagsak si Sunghan sa sofa at umiyak. Hindi siya makapaniwala kung anong pamilya ang napangasawa ng kanyang kapatid na babae at kung anong uri ng buhay mag-asawa ang dinanas niya. Pagsapit ng gabi, umuwi si Tianzu Hai. Nakita niya na walang personal na oras si Jiyeong. Kinontrol ang masamang manugang ang lahat. Nasaktan siya. Dinala mo ba si Jiyeong para bisitahin ang kanyang nanay? Hindi sinabi ng bata na gusto niyang bisitahin ang kanyang nanay. Hindi ba ikaw ang pumigil sa kanya? Nanay, bakit ko naman siya pipigilan? Pagkatapos mangyari ang trahedya, nagpanggap ka pang mabuting ina at asawa. Nakakatulog ka ba sa gabi? Ang masamang manugang ay galit na nagingit-ngit. Pinapunta niya sa ibang lugar ang kanyang anak
anak na babae at pinuna ang kanyang biyenan. Bakit mo iyan sinabi sa harap ng isang bata? Ngunit hindi pinansin ni Tian Guhay at inutusan siya na agad na hanapin ang libingan ni Du Hua. Gusto niyang personal na dalhin si Ji Yeong para bisitahin ang kanyang ina. Hindi sinunod ng masamang si Yeong Du ang utos. Direkta siyang sumigaw sa kanyang biyenan. Ito ang pamilya ko. Mas mabuti kung hindi ka makialam. Hindi napigilan ni Tian Zuhai na tumawa ng malakas pagkatapos marinig iyon. Ako ay isang taong hindi kayang pigilan ang sarili sa pagtawa. Yeong Du, ito ay orihinal na pamilya ni Ji Yeong. Dapat sana ay sa iyo ito sa simula. Kung hindi dahil sa pagtutol ko, hindi sana kami dumaan sa mahabang pag-ikot. Sa huli, pinili pa rin niya ako, Nay. Direkta mong sinabi ang punto. Kung hindi pinili ka ng anak ko, hindi na ako makikipag-usap sa iyo. Ang mas matanda ay mas malakas. Hindi makapagsalita si Yeong Du sa sinabi niya. Pero hindi ibig sabihin ay susunod siya. Nang araw na iyon, nalaman niya na nakipagkita ang kanyang biyenan kay Sung Han. Kusang tumawag si Yeong Du. Tiningnan ni Sung Han ang pamilyar na numero. Ito ay katulad ng huling tawag na natanggap ng kanyang kapatid na babae bago siya namatay. Kahit noong oras na iyon ay alam niya mula sa pulis na ito ang numero ng telepono ng kaibigan ng kanyang kapatid. Tumawag siya noon para humingi ng tulong. Pero nang tawagan siya ni Sung Han, ito ay naging isang numero na walang gumagamit. Ngayon na nakita niya ang numerong ito, pinaghihinalaan ni Sung Han na mayroong kakaiba. Ako si Jin Yong Du. Ako ang asawa ni Seo Jae Honggu. Akala mo ay dahil ito sa sitwasyon ni Ji Yeong. Hindi iyon ang lahat. Nang marinig niya ang sinabi ng babae, matatag na tinanggihan ni Sung Han ang alok niya. Ano man ang mangyari, kakausapin ko ang tatay ng bata. Bakit ganoon ang lahat? Para bang ako ang nagtulak sa kanya at nasagasaan ng kotse? Ang irresponsableng babae ay patay na, pero nakakakuha pa rin siya ng atensyon. Nakakainggit ka talaga. Mahal na Du Hua. Sa sandaling ito, si Sung Han ay nasa bahay. Bigla siyang tumayo, bumalik sa opisina, at kinulayan ang huling ubas. Mukhang naunawaan na niya na hindi dapat maging masyadong mabait ang isang tao. Tunay na ang pagpapahinuhod sa pamilya ng kalaban ay kasamaan sa sarili. Nang araw na iyon, nakakuha siya ng bagong kliyente na gustong tulungan siya na magdemanda para hindi mag-divorce. Kahit na kung makatwiran ang kahilingan, hindi tatanggi si Sung Han. Pero nagtataka pa rin siya kung bakit siya pa ang nilapitan niya. Kaya binigyan siya ng kliyente ng isang business card. Sabi niya, pumunta ako sa iyo. Tiningnan ni Sung Han ang business card at naintindihan. Lumabas na itong si Yeong Ju ay direktor ng Com Hua Law Firm. Ang kaso ng diborsyo ng kanyang kapatid na babae ay dahil sa kanya. Bago siya mamatay, siya rin ang tumawag sa kanya. Hindi na makapagpigil si Sung Han. Nagpa siya siyang isang tabi ang kanyang kabaitan. Sinimulan niya ang huling kontra-atake ng hardin ng ubas laban sa lahat ng nanakit kay Du Hua. Isang Koreanong magsasaka lang na marunong magtanim. Dahil lang sa pinakasalan niya ang isang batang Vietnamese na asawa, nakaranas siya ng cyberbullying mula sa buong lipunan. Agad siyang naging target ng atake. Pero bago pa niya maintindihan kung ano ang nangyayari, ginamit na ng pinakamasamang law firm sa Korea ang kanyang asawa para makakuha ng atensyon. Kinuha ni Chan Seo ang martilyo para dalhin pa uwi ang kanyang asawa at anak. Pakiusap, lumayo ka. Sir, si In Ji Dae Ho at ang kanyang anak ay nasa ilalim ng aming proteksyon. Hindi mo sila basta-basta madadala. Mukhang siya ang namamahala dito. Hindi ba dapat ay pabalikin mo sa bahay ang mag-ina na umalis na ng bahay? Hindi nila kailangan ng proteksyon. Ang pagpapauwi sa kanila ang pinakamahusay na proteksyon. Lumapit si Yeong Jo at sinabi sa galit na lalaki, naghahanda ang asawa mo na mag-file ng diborsyo. Kung patuloy mo siyang babagabagin, magpapa-issue kami ng restraining order. Hindi na intindihan ni Chan Seo ang sinabi niya. Gusto lang niyang iuwi ang kanyang asawa at anak. Nagmamadaling tumakas ang takot na asawa habang patuloy siyang tinatawag. Lalo pang nag-init ang damdamin ni Chan Seo. Sumigaw siya at bumagsak sa lupa. Muling lumapit si Yeong Ju. Pinapayuhan kitang hanapin si Abogado Sung Han. Gagawin niya ang lahat para tulungan ka. Tandaan mong ibigay sa kanya ang business card na ito. Gagawin niya lang ito kapag nakita niya ito. Ayaw man ni Chan Seo, kinuha niya ang business card. Talagang naniwala siya na tapat siya sa pagtulong sa kanya. Hindi niya inaasahan na gagamitin pala siya laban kay Sung Han. Talagang pumunta si Chan Seo dito. Matapos makita ang business card, naintindihan ni Sung Han ang layunin ni Yeong Ju. Kaya matapos ang maingat na paghahanda, dumating siya sa Com Hua Law Firm. Sa totoo lang, dumating ako rito para ibigay ito sa iyo. Natatakot ako, nagbibiro lang ako. Pakiusap, sabihin mo sa kanya, 1.225, ito ay ang tamang oras. Matapos magbigay ng tagubilin, umalis siya ng mayabang. Walang naintindihan si Isi Yuksesi. Kinuha niya ang business card at hinanap si Yeong Ju. Tuwang-tuwa siya nang makita na sa wakas ay nahuli si Sung Han. Ngunit bago siya matuwa ng 2 segundo, naguluhan siya sa numerong 1.225. Mukhang ang paghihiganti sa pagkasira ng kasal ng kanyang kapatid na babae ay hindi madaling kalimutan. Sa kabilang banda, ang biyenan ay sinagot ng kanyang manugang. Naalala niya ang usapan nila ni Sung Han. Lumalabas na matagal na niyang pinaghihinalaan na ang pagpanaw ng kanyang kapatid na babae ay hindi lang simpleng aksidente sa
trapiko. Naramdaman din ni Tienze, na mahal niya ang kanyang dating manugang na may hindi magandang nangyari. Pero sa loob ng maraming taon na nasa ibang bansa siya, hindi siya komportabling magsalita. Tanging ang business card lang ang tiningnan niya. Kaya mo bang tiyakin na mananalo ka sa kaso? Hindi, pero tiyak ko na magiging matindi ang laban. Lumalabas na noong huling nagpunta siya kay Sung Han ay mayroon na siyang balak na makipag-divorce. Pero bago pa siya makapaghanda, tumakbo ang manugang na ito na mahilig sa gulo sa harap ng kanyang biyenan. Nagreklamo siya tungkol sa hirap ng pagiging stepmother ni Ji Eong. Sa pagkakataong ito, hindi maiiwasan ang laban sa tiyuhin ni Ji Eong. Nagsisisi sa kanyang biyenan na nagpapahiwatig na gusto niyang mag-divorce. Hindi niya inaasahan na si Trang Jin ay hindi nakinig kundi pinayuhan din siya na huwag masyadong mag-alala. Ang namatay na ina at ang tanging tiyuhin ni Ji Yang. Kapag nagsawa na ang asawa at anak, walang paraan para ayusin ito. Kahit na si Ji Eong ay ganid, agad niyang inayos ang media na mai-headline na lalaking nag-abuso sa Vietnamese na asawa at dinala ang laban sa publiko. Ang layunin ay para hindi na matawag si Sung Han na God of Divorce. Pero masyado pa rin siyang tanga at bago niya linawin ang sitwasyon, ipinapalagay niya na walang problema si Chon Seok. Ang matalinong si Sung Han, sa pamamagitan lang ng simpleng pag-uusap, ay pinabulaanan ang posibilidad ng pang-aabuso. Itaas niya ang kanyang kaliwang kamay na may tungkod para ipagtanggol ang sarili, na nagresulta sa bali sa kaliwang braso. Ngunit si Chon Seok ay may frozen shoulder, kaya hindi niya mayangat ang kanyang kanang kamay. Maaari niyang i-interrupt ang kanyang asawa gamit ang kanyang kaliwang kamay. Kung aatake ako gamit ang kaliwang kamay, itataas mo ang iyong kanang kamay. Ito ay isang natural na reaksyon. Upang linawin ang bagay na ito, napilitan si Hyung-woo na magsagawa ng investigasyon. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Cheong-wook kung ano ang nangyayari at hindi nagboluntaryo na pumunta sa kumpanya. Inanyayahan ni Chang Jin si Cheong-wook na umuwi sa kanilang bahay at nais na makabawi sa lahat ng mga taon, ngunit tinanggihan ito ni Cheong-wook. Naalala ni Chang Jin ang sinabi ng kanyang manugang at unti-unti niya itong naintindihan. Ngunit tiyak na hindi madali ang paghihiwalay nila, kaya walang ibang pagpipilian si Cheong-wook kundi ang pumunta kay Sung Han. Ang sitwasyon ay marami ang kalaban at kaunti ang kasama. Kahit na medyo mahirap, si Sung Han ay hindi natatakot. Ang tanging pinag-aalala niya ay ang ayaw niyang masyadong malantad. Pagkatapos ng lahat, ang paghihiwalay ng isang chaebol ay magiging maingay kapag nagsimula. Habang masaya silang nag-uusap, tumawag si Ma Chon-seo. Nalaman ni Sung Han na siya ay naging biktima ng cyberbullying. Sa pagtingin sa mga nakakainis na headline na ito, nag-aalala si Sung Han at tinawagan ang kabilang panig. Pagkatapos malaman ang kanyang kwento, tiwala siyang sinabi, Ma Chon-seo, kailangan mong bawiin ang iyong reputasyon. Ano pang reputasyon mayroon ang isang tulad ko? Kailangan mong patunayan na hindi ka isang taong gumagastos ng pera para bumili ng mga banyagang kababaihan para sa karahasan. Ito ang iyong dangal. Umiyak si Ma Chon-seok sa pasasalamat. Sa oras na ito, handa na ring lumaban si Sung Han. Gagamitin ko ang lahat ng paraan. Ako ay magiging usapan ng lahat. Pagkatapos, babawiin ko ang iyong dangal. Isang 50 taong gulang na binata mula sa Korea, na sa wakas ay nakapag-asawa ng isang batang babae mula sa Vietnam. Ngunit ito ay naging isang kasal ng pera sa bibig ng mga tao. Nagkaroon lang siya ng anak. Inisip niya na hindi kailangang alalahanin ang sinasabi ng iba. Sapat na ang mamuhay ng maayos. Ang resulta ay biglang naghain ng diborsyo ang asawa. Galit na galit si Ma Chon-seo. Galit na sinira ang lahat ng nasa bahay. Ang hirap kong dalhin siya mula sa Vietnam para lang mamuhay ng walang alalahanin sa pagkain at damit. Kailangan din niyang tustusan ang pamilya niya sa Vietnam. Ngayon, nahaharap siya sa ganitong sitwasyon. Nang marinig ang ingay, tumakbo ang kapitbahay at namagitan. Ang babae na ayaw nang umuwi ay iniwan ang kanyang anak at umalis. Ngunit kinabukasan, bumalik siya. Nagmakaawa siya sa lalaki na dalhin ang kanilang anak pabalik sa Vietnam upang doon manirahan. Sa tindi ng galit, kinuha ni Ma Chon-seok ang tungkod at sumugod sa kanyang asawa. Narinig ng kapitbahay ang ingay kaya tinawag nila ang pulisya. Pansamantalang nakalaya ang asawa. Tinuruan ng abogadong si Park Yoo-seok ang nobyang Vietnamese kung ano ang sasabihin sa korte. Bawat salita, lumabas na ang lahat ay gawa-gawa lamang. Sadyang gumawa ng opinyon ang law office para lang gamitin siya at pabagsakin si Sung Han. Si Sung Han naman ay matagal nang napansin ang kondisyon ng katawan ni Ma Chon-seok. Hindi niya kayang iwagayway ang tungkod. Ito ay pinatunayan din niya. Kahit gaano pa ako kaignorante, hindi ako mananakit ng tao. Araw-araw ay abala ako sa pagsasaka at halos hindi na makahinga sa pagod. At sa ikalawang pag-uusap nila, sinabi ni Ma Chon-seok na ang pinakakinamumuhian niya sa buhay ay ang kanyang ama. Noong bata pa siya, madalas saktan ng ama niya ang kanyang ina. Kaya nanumpa siya na hindi siya mananakit. Hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ni Ma Chon-seok kung saan siya nagkamali at ang dahilan kung bakit tinalikuran ng babae ang kanyang permanenteng tirahan at bumalik sa Vietnam ay lubusang hindi makatuwiran. Kaya, upang tulungan ang kawawang si Ma Chon-seok, nagpa siya si Sung Han na ilihis ang atensyon ng publiko. Sa tulong ni Seo Jin na sumama sa kanya sa isang television show, naisa publiko ang kanyang pagiging dating piano artist. Nalaman ng mga netizens na ang misteryosong lalaki na tumutugtog ng piano sa isang viral video ay walang iba kundi ang sikat na abogado sa diborsyo na si Sung Han. Nang mas pumasok sila sa paksa, sa wakas ay napunta sila sa pinakamahalagang punto. May mga kaso ka raw na partikular na mahirap, hindi ba? Maaari ka bang magbahagi tungkol sa isa sa mga ito? Sa totoo lang, walang kasong
simple. Kung maaari akong magtanong, anong kaso ang tinutukoy mo? Ito ay ang kaso ng isang asawang Vietnamese na nag-file ng diborsyo. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ng aking kliyente kung bakit kailangan nilang maghiwalay. Nang sinabi niya ito, agad siyang umani ng matinding kritisismo online na matagumpay na nakakuha ng atensyon ng publiko. Sa sandaling ito, napansin din ng matinding kalaban niya ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Siguradong may nakita si Sung Han kaya ganito siya kumilos. Kaya, tinawag niya ang isang double agent na isang isisay na transparent sa magkabilang panig at alam ang lahat. Ano ang dapat kong ibigay sa iyo para maging masaya ka? Napansin ni Yeong Jo kung gaano siya kahusay. Nangako siya na kung makapagbibigay siya ng mahalagang impormasyon, ibibigay niya sa kanya ang posisyon ni Park Il-seo. Nang malaman ang plano ng kalaban, inayos din ni Sung Han na pumunta si Hyung Woo sa hainan upang tanungin ang mga lokal na tao tungkol sa pagtingin nila kay Ma Chon-seok. Sa maikling panahon, nakakuha siya ng kapakipakinabang na impormasyon. Lumabas na simula pa noong henerasyon ng ama ni Ma Chon-seok ay madalas na silang pumupunta sa isang tindahan ng pestisidyo. Sila ay dating regular na customer, ngunit biglang nagpalit ng tindahan sa isang gabi. Siguradong mayroon silang hindi pagkakaunawaan. Hanggang sa personal na sinabi ng may-ari ng tindahan ang dahilan, naging malinaw ang lahat. Ang mga kapitbahay sa paligid ay nagbubulungan, ngunit walang sinuman ang direktang nagsasabi sa kanya. Ang asawa ni Ma Chon-seok ay isa pa ring bata. Siya ay napakabata. Si Seok ay nagtatrabaho ng doble upang tustusan ang pamilya ng kanyang asawa sa Vietnam hanggang sa siya ay manghina. Ang asawa niya ay gumagamit ng dahilan na mag-aaral ng Korean para lang maggala buong araw at madalas ding makipag-ugnayan sa isang Vietnamese na lalaki. Kaya pinayuhan siya sa kabutihan, ngunit ang nakuha lamang niya ay ang galit ng kanyang matalik na kaibigan sa loob ng ilang dekada. Mayroon ng clue si Sung Han, kaya nakipagkita siyang muli kay Ma Chon-seok bago ang paglilitis. Sa pagtingin sa iyong namumutla na mukha, nais kong tanungin ka ng isang bagay. At kailangan ko talagang malaman ito. Matapos kumpirmahin, sa araw ng paglilitis, tiwala si Sung Han na nagtanong, isa lang ang itatanong ko sa iyo. Isang tanong lang, ang nasasakdal sa kasong Mayong ay anak ni Ma Chon-seok. Ibig sabihin ay anak ng nasasakdal, tama ba? Hindi ko alam kung nasaan ang ama ng bata. Lumabas na ang babae ay talagang ginamit ang pag-aaral ng Korean bilang dahilan para lumabas at makipagrelasyon sa ibang lalaki. Lumabas na alam na ni Ma Chon-seok na ang anak ay hindi niya kadugo at tiniis lang niya ang lahat para sa kanyang matandang ina. Inakala ko na maaari pa kaming magsama-sama, marahil ay maging isang pamilya. Hinihiling ko ang isang city test para sa nasasakdal na si Mayong. Malinaw na ang katotohanan. Inayos ni Sung Han si Ma Chon-seok. Ang babae ay nagtangkang magpakamatay at naospital. Ang asawa ay dumating ng huli at umiyak sa harap ng biyenan niya. Hindi man lang siya nakapaglabas ng isang patak ng luha. Pagkatapos, umupo siya sa sala at nanood ng isang komedya. Ang babae ay talaga namang malas sa 8 henerasyon para makatagpo ng isang walang pakialam na asawa. Nang araw na iyon, desperado siyang pumunta sa law office ni Sung Han, ngunit hindi niya masabi ang kanyang sakit. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang balita na gusto ng babae na magpakamatay. Dali-daling pumunta si Seojin sa ospital. Nakita niya ang mga magulang ng babae na nag-aalalang naghihintay. Kahit na hindi angkop, sinabi pa rin niya na gusto ni Min Chae-ong na makipaghiwalay. Hindi maintindihan ng ina ni Min Chae-ong kung bakit niya gustong makipaghiwalay sa isang napakabuting asawa. Gusto ba talaga niyang manatiling mag-isa ang kanyang anak habang buhay? Tila hindi niya alam ang sakit ng kanyang anak. Bukas at sa susunod na taon, magiging malungkot ako habang buhay. Ang magagawa ko lang ay tapusin ang lahat ng mas maaga. Si Min Chae-ong ay may schizophrenia simula pa noong bata pa siya at inalagaan siya ng husto ng kanyang mga magulang. Sa araw na iyon sa simbahan, nakita ng kanyang ina ang lalaking nakaupo sa likod at naisip niyang isa siyang mabuting bata dahil bata pa siya at tila desidido. Pagkatapos ng maingat na pagtatanong, nalaman niyang isa nga siyang talentadong binata. Pagkatapos nito, nagbigay pa sila ng pagkakataon para sa dalawa. Nakatulong din ang pag-ibig sa paggaling ni Min Chae-ong. Para buuin ang kanyang maliit na pamilya, nagsumikap si Min Chae-ong na makakuha ng lisensya sa paggawa ng kape. Nagbukas siya ng isang cave sa tulong ng kanyang mga magulang. Ngunit pagkatapos ng kasal, nagsimulang mamuhay ng magarbong si Hyung Tae. Ibinigay niya ang lahat ng gawain kay Min Chae-ong na nagpalala sa kanyang kondisyon. Ngunit kakaiba, bigla siyang naging interesado sa kanya. Dumalo pa siya sa isang pagtitipon para sa mga kamag-anak ng mga pasyente ng schizophrenia. Hindi ko lang alam kung bakit, sa kabila ng pagkakaroon ng ganoong asawang mapagmahal, pinili pa rin niyang tapusin ang kanyang buhay. Nang marinig ang kwentong ito, nakita ni Sung Han na may problema, kaya nag-alok siya na dumalo sa pagtitipon ng mga kamag-anak para alamin ang sitwasyon. Marahil ay may pagbabago ang lahat. Kinabukasan, pumunta si Choi Jun upang makipagkita sa organizer ng pagtitipon. Matapos magtanong, pinuri ng lahat si Hyung Tae ng husto. Posible bang nagkamali si Sung Han sa pagkakataong ito? Hindi nagtagal ay dumating ang araw ng mediation sa civil court. Pagkabukas pa lang ng session, inisa-isa na ni Choi Jun ang maraming bagay. Lahat ay hindi makatuwirang hiling mula sa kapatid na lalaki at hipag ni Hyung Tae. Humiling sila na dapat bigyan ng damit o gamit sa bahay ang nagsasakdal bawat 2 buwan. Sa kasalukuyan, mayroon sa bahay ng kapatid ng nasasakdal na dryer, refrigerator, at nga pala, ang ihi ay 62 inches. Kahit na ang sikat na brand ng toaster mula sa ibang bansa ay binigay din ng nagsasakdal. Ang pinakahuling nangyari ay sa kaarawan ng hipag ni Hyung Tae.
Ang nagsasakdal ay pinilit na bumili ng isang branded na bag na kailangan pang pumila para mabili. Mula sa mga mensaheng isinumite namin, makikita na, ako ang pipila, bigay mo lang ang credit card mo. Ang mga hiling nila ay napakawalang kabuluhan at sobra, ngunit hindi ito matanggihan ng nasasakdal. Bakit? Sa tingin ninyo, bakit hindi niya ito matanggihan? Dahil ang anak ng nasasakdal ay inalagaan ng kanyang kapatid na lalaki at hipa. Ang problema ay hindi niya ito sinabi bago sila ikasal. Nang malaman ng nagsasakdal na ang pamangkin ay anak pala ng kanyang asawa, hindi maipaliwanag ang galit at sakit na naramdaman niya. Agad na sumagot ang kalabang abogado. Ang nasasakdal ay laging nagsisisi sa bagay na ito at handang gugulin ang kanyang natitirang buhay para sa kanyang asawa. Bukod pa rito, hindi rin sinabi ng nagsasakdal ang kanyang sakit bago sila ikasal. Kahit na alam ng nasasakdal na may sakit si Min Chae-ong, handa pa rin siyang mahalin at alagaan siya habang buhay. Nang marinig ni Choi Jun ang huwad na sagot na ito, agad siyang naglabas ng pamatay na galaw. At si Hyung Tae ay laging nagsisinungaling sa pagtitipon na ang kanyang kapatid na babae ay may schizophrenia at ang oras na sumali siya sa pagtitipon ay 5 araw matapos siyang dumalo sa simbahan. Kaya, alam na niya ang sakit ni Min Chae-ong noon pa man at lahat ay mailayunin. Sa harap ng ganoong matibay na ebidensya, sinabi ni Hyung Tae na ginawa niya iyon dahil mahal niya si Min Chae-ong. Kailangan kong patunayan sa mga magulang niya na kaya kong alagaan ang kanilang anak na may sakit sa pag-iisip para lang mapansin nila ako. Dahil sa matyaga kong pakikinig sa mga kalokohan ni Min Chae-ong kaya tinanggap ako ng mag-asawa. Hindi ba ako nagkamali, Itay? Nang mag-overdose si Min Chae-ong at nasa critical na kondisyon pagdating sa ospital, bakit hindi ka nag-alala? Nanonood ako ng isang comedy show sa waiting room. Upang ilantad ang kanyang peking pagkatao, nagbigay si Choi Jun ng direktang ebidensya. Tangina, hindi ba di ito ay isang win-win situation? Kung hindi niyo man lang ako papansinin, isang taong nagtapos lang ng high school na walang pera at walang kapangyarihan. Kaya bakit ninyo itinago ang sakit sa pag-iisip ng inyong anak? Kayo ang unang nanlinlang sa akin. Itay, na matagal ng miyembro at tagapayo ng simbahan, ay kaya palang gawin iyon. Sa huli, nang tuluyan ng nailantad ang tunay na kulay ni Hyung Tae, naging bastos siya sa harap ng kanyang biyenan. Hindi na nakayanan ni Choi Jun, kaya agad siyang sumugod upang makipagsolo sa gago. Kahit na medyo nahirapan, matagumpay niyang natulungan si Min Chae-ong na makipaghiwalay. Matapos malantad ang peking kaligayahan, umaasa siyang matututunan na ni Min Chae-ong na mahalin ang sarili niya. Napakahirap maging asawa ng isang chaebol. Sa labas ay mukha siyang maluho at marilag, ngunit sa likod ay kailangan niyang ayusin ang mga pangangalo niya ng asawa. Kapag naubos na ang pera nila, makikipag-ugnayan sila sa akin. May mga tao pang ang lumalabas bawat 2 taon na may sertipiko na ipinapalaglag ang kanilang anak. Nakakapanakit ng ulo. Pagkatapos, hihingi sila ng mga kotse at bahay. Mula sa isang babae hanggang sa isa pa, na itala ang lahat sa isang notebook. Ngayon, hindi na gustong tiisin ni Cheong-uk ang lahat kaya pumunta siya kay Sung-han para tulungan siyang makipaghiwalay sa isang masamang asawa. At ang notebook ng mga kabit ng chaebol na ito ay naging pinakamalakas na ebidensya. Sa puntong ito, alam ni Chang Jin na napakarami niyang babae at ngayon ang lahat ay magiging ebidensyang laban sa kanya. Tinawag niya ang taong nakikialam sa debosyon na ito. Siya ang pinaka-arugante at mapagmataas na tao, ang pinaka-angkop na kandidato para magbigay ng mensahe. Kahit na hindi komportable si Jin Yeong-jo matapos marinig ang mensahe, hindi siya naglakas loob na suwayin ang kanyang biyenan. Kaya napilitan siyang umalis sa law office at maging tagapaghatid ng mensahe ng kanyang biyenan. Dahil mayroon akong ibang layunin, anong benepisyo ang ibibigay mo sa akin, Itay? Tumpak, anak, ikaw ay ayon sa aking inaasahan. Ano ang gusto mo? Ilipat sa akin ang mga shares na ibibigay mo kay Jinyo. Nag-isip sandali ang chairman at sinabing maaari niyang ilipat ang mga shares ng kasal sa kanya. Pero huwag mong subukang galawin ang kay Jinyo. Paano kung ako ang mag-fail? Ano ang gusto mong makuha? Jin Yong-ju, ito ang iyong sitwasyon. Wala kang maipag-alok na pangkontrata ngayon. Talagang mas matanda, mas masarap ang luya. Ang mga maliliit na plano ni Jin Yong-ju ay hindi nagtagumpay laban sa isang chaebol. Kaya ang kaso ay dapat manalo at hindi matalo. Binago niya ang kanyang dating aruganting ugali. Ngunit ang pinakamataas na posisyon ng law office ay para kay Park Yu-seo. Nang malaman ni Trang Jin na binaliwala niya ang law office, ibig sabihin ay binaliwala niya ang piyesang ito. Ngunit siya ay hindi naman ganoon kabait. Ang kanyang desisyon na umalis ng mabilis ay tiyak na may iba pang layunin. Kinabukasan, upang makahanap ng sarili niyang paraan, pumunta siya para hanapin si Cheong-sik upang pumunta sa opisina. Hindi niya inaasahang tratuhin siya na parang isang isda na pinirito. Ngunit lahat ng kanyang mga galaw ay sinusubaybayan ni Jin Yong-jo. Tila, maaga o huli ay magkakaroon ng matinding labanan ang dalawang ito. Samantala, sa panig ni Sung-han, upang matulungan si Kim Hee na manalo sa kaso at mabawi ang 20% ng kanyang mga shares, tiningnan niya ang notebook na ibinigay ng babae na puno ng mga utang sa pag-ibig ng kanyang asawa. Ito ay malakas na ebidensya na. Ngunit nagtataka pa rin si Sung-han. Bakit ngayon? Bakit ako? Ipinagpaliban ko lang ito kaya naging huwad at natatakot ako. Kaya ito ay naantala hanggang
hanggang ngayon. May isang abogadong may motibasyon at tiyaga hanggang sa huli. Sa tingin ko, ikaw lang iyon. Diretsahang sinabi ni Kim Hee na kailangan niya ng pera. Tapat na sumagot si Sung Han dahil sa tiwala sa kanya. Kaya, upang matulungan siyang mabawi ang pinakamaraming ari-arian, inipon ni Sung Han ang mga dokumento sa araw at gabi. Sa wakas, sa araw ng pagpupulong ng dalawang panig, tiwala si Sung Han na pumasok sa korporasyon at ibinigay ang pinakamalakas na ebidensya sa 6 na abogado ng kalaban. Kung sapat na ang dokumentong ito para patunayan, ibig sabihin ay matagal nang naghanda ang nagsasakdal. Hindi mo masasabi na matagal na siyang naghanda para sa diborsyo. Dahil ang lahat ng dokumentong ito ay mga masakit na tropeo mula sa pagtatanggol sa nasasakdal at sa Gangnam Electronics sa loob ng maraming taon. Hindi niya ito tinipon para atakihin ang kanyang asawa at ang kumpanya. Nais iwasan ang nagsasakdal na malantad ang kanyang asawa dahil sa malawak nitong kasaysayan ng pakikipagrelasyon, kaya ginawa niya ang lahat para maiwasan ang mga gulo na ito. Ang mga bagay na ito ay mga peklat niya. Seryoso ang mga abogado ng kalaban, hindi sila nakikipagtalo at piniling mag-usap muna, naghihintay ng susunod na pag-uusap. Ang ganitong kalmadong ugali ay nagdududa kay Sung Han. Tila napakadali ng lahat, ang isang chaebol ay hindi madaling makipaghiwalay. Sa sandaling iyon, kumatok si Hyungko sa pinto ng opisina, lumabas na si Ji-yeong ang pumasok. Habang masaya si Sung Han dahil dumating ang bata, nagpakita si Ji-yeong ng masamang mukha. Attorney Shin, tulungan mo rin ako. Pakiusap, tulungan mo rin akong ipagtanggol. Sa pagtingin sa lumuluha na si Ji-yeong, agad siyang niyakap ni Sung Han at nangako na tutulungan siya. Ngunit ano nga ba ang nangyari sa bata na naging dahilan ng kanyang kawalan ng lakas? Gaano ba nakakatakot ang isang panlabas na masayang kasal? Ang lalaki ay laging sinusubaybayan ang kanyang asawa. Hindi lang niya tinitingnan kung anong brand ng bra ang suot ng kanyang asawa sa araw-araw. Ngunit hindi rin siya nag-aalangan na dumaan sa malayo pagkatapos ng trabaho para lang magdala ng matamis sa mga kasamahan sa trabaho ng kanyang asawa. Sabi niya kailangan kong mag-record ngayon at matagal pa ang meeting. Pumunta siya sa bundang, tunay na pag-ibig. Nalikha ni Hui Seo ang imahe ng isang mabuting asawa, ngunit si Seojin lang ang nakakaalam. Gaano nga ba kasikip ang peking masayang kasal na ito? Dapat umuwi ka na, sinabi ko na magtatagal ako sa trabaho. Sino ang nakakaalam kung nagpapanggap ka lang na may meeting at naglilibang sa labas? Kailangan kitang bisitahin paminsan-minsan para hindi ka gumawa ng masamang bagay sa likod ko. Wala akong ginawang ganoon. Lahat naman ganyan ang sinasabi. Sino ba ang lantaran at aamin sa kanyang pakikiapit? Si Seojin ay pinahirapan ng mga kasinungalingan. Sa huli, nagkamali siya tulad ng ibang mga babae. Ngunit siya lang ang nakakaalam. Ang panlabas na masayang kasal ay nagtatago ng hindi maipaliwanag na sakit. Dahil sa pagkakamaling ito, muntik na siyang mawalan ng karapatan sa kanyang anak. Ang babaeng may katulad na karanasan ay pinili ang pag-inom ng gamot para magsusay. Buti na lang at sa tulong ng abogado ay nakawala sila sa tanikala ng kasal. Marahil, iyon ang orihinal na hangarin ni Sung Han. Kaya nang tanungin siya ng may-ari ng restaurant na matagal na niyang hindi nakikita, may problema ka ba? Buong araw ka lang nakaupo sa opisina. Hindi ka naman kasal pero nakikialam ka sa diborsyo ng iba. Hindi makapagsalita si Sung Han dahil ang pagiging diborsyo abogado ay hindi bagay sa imahe niya bilang isang artista. Ngunit dahil ang kanyang kapatid na babae ay pumasok sa propesyon na ito, lalo siyang naniwala kung gaano kahalaga ang maging matatag na suporta para sa iba. Si Seojin ay isa sa mga taong tinulungan niya. Kahit nabawi niya ang karapatang mag-alaga sa anak, bilang isang pampublikong personalidad na nagkamali at kinamumuhian ng maraming tao, hindi pa rin siya makabangon hanggang ngayon. Hindi siya nangangahas sumakay ng subway o maglakad sa kalsada. Lahat ng kailangan sa bahay ay kailangang bilhin online. Kahit ang sapatos na pang sports ng anak niya, base lang sa itsura ang pinili niya. Paano ito? Sabi diyan, napaka-komportable. Agad na nagtanong si Yeongjo, bakit hindi mo sinubukang suotin? Paano mo malalaman kung komportable ba talaga ito? Ang tanong ng bata ay nagdulot ng malalim na pag-iisip kay Seojin. Ngunit hindi pa rin niya kayang pakawalan ang nakaraan. Kaya kahit sa pagtatapon lang ng basura, kailangan niyang magbalak kayo ng husto. Ngayon, nagdesisyon si Seojin na subukang umalis ng hindi nagme-makeup. Wala pa siyang sapat na kumpiyansa, kaya tahimik lang siyang bumaba. Sa tabi niya, mabilis na nagkaroon ng kakaibang tingin. Siya yung host, di ba? Hindi pa rin siya umaalis. Narinig ko kay Sang-hee, umalis na ang asawa niya. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nairita. Nang lumingon siya para makipagtalo, wala nang tao sa likuran niya. Ang tapang na nagsisimula pa lang ay dahan-dahang nawala ng tahimik. Ngayon, matapos ang pagtitipon ng kumpanya, nakasalubong niya ang isang lasing na lalaki na nagpakilalang fan ni Seojin. Buti na lang at nasa tabi niya si Sung Han kaya nakatakas siya. Ngunit hindi pa rin maalis ang bigat sa puso niya. Habang lumilipas ang panahon, ito ay parang snowball na lumalaki. Halos bumagsak si Seojin. Pero, maagang nakita ni Sung Han ang kahinaan niya. Pinagtapang niya si Seojin. Kahit na mahirap, nalampasan na niya ang pagkuha sa custody ng anak. Nakayanan niya. Ngayon ay kaya niya ulit. Dahil sa paghihikayat, kinabukasan ay nagbihis ng maayos si Seojin para sunduin ang anak sa school. Ito ang unang beses na sinundo niya ang anak pagkatapos ng insidente. Ito ang unang beses na naglakad sila at nag-shopping. Napansin din ng anak niya ang pagbabago. Pero, tuwang-tuwa siya.
Sa totoo lang, hanggang ngayon hindi pa rin ako makamove on pero gusto kong subukan. Bagaman nagkamali si Seojin, gusto niyang gamitin ang buong buhay niya para bumawi sa anak niya. Pero kung magiging maayos lang siya, mas magiging maayos ang mag-ina. Naglakas loob si Seojin na bumalik bilang host, kahit na ang karamihan ay nagbibigay ng suporta at pagmamahal. May isang account na hindi lang patuloy na nagbibigay ng masasamang komento, kundi pati ang anak ni Seojin ay inaatake. Lubhang nasasaktan si Seojin. Kahit nahanda na siya sa kanyang puso, hindi niya kayang makita na nasasaktan ang anak niya. Kaya gumamit siya ng legal na paraan para makita ang internet bully. Ngunit, nagulat siya nang magkita sila. Ang gumagamit ng masamang salita sa internet ay isang 14 na taong gulang na batang babae. Bakit mo ginawa to? Sorry po, hindi mo kailangang mag-sorry. Tinatanong ko lang kung bakit. Bakit niyo po pinupuntirya ang mga bata? Hindi ba bata pa rin kayo? Kasi po, galit ako sa inyo. Ang hindi gusto ang isang tao ay kalayaan. Kaya sinubukan ni Seojin na maging maunawain. Ang nanay ko ay nakiapid sa isang mayaman at namumuhay ng masaya. Ang tatay ko ay may depresyon at cancer. Malungkot na ang lola ko sa pagkawala ng anak niya. Hindi siya nagpakamatay dahil naawa siya sa akin. Ano ang alam nyo? Kahit ang isang ina na tulad nyo ay handang pumunta sa korte para sa custody. Pero ang nanay ko, kahit nakasuot ng mamahaling damit, ay walang pakialam sa akin na iniwan niya. Anong karapatan nyo para protektahan ang anak nyo? Hindi ba ako ang kaawa-awa? Dahil sa pakiramdam na kawalan ng katarungan, galit na inilabas ng batang babae ang kanyang emosyon. Nang malaman ni Seojin ang lahat, kahit hindi siya makapagpatawad, sinabihan pa rin niya ng maayos ang batang babae. Huwag ka nang magsulat ng masamang komento. Kung kailangan mo ng tulong, hanapin mo ang abogadong ito. Walang sinuman sa mundo ang lubos na makakaintindi sa iba. Pero panatilihin mo ang kabutihan, tiyak na may plano ang Diyos para sa iyo. Bakit laging nasasaktan ang mabubuting tao? Ang isang babae na bagong panganak pa lang, pinilit ng makipag-divorce ng biyenan niya. Umuulan ng malakas noon at kumain ng masaya ang babae. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Yeongju na naging successful na. Lahat ng sinabi niya ay tungkol sa yaman ni Cheongwook. Takot siyang makipag-agawan si Do-ihwa sa kanya kapag nag-divorce na siya. Kaya para tuluyang mawala ang banta, agresibong pinilit ni Yeongju si Do-ihwa. Naaalala ko ang determinasyon ko na itapon ka. Ang anak mo, sa tingin mo, saan siya dadalhin? Hindi ko kailangan ang yaman ng Gangnam Electronics. Si Ji-yeong lang ang kailangan ko. Pakibalik sa akin si Ji-yeong. Pinakinggan ni Yeongju ang pangako ni Do-ihwa at sinabi niya ang bawat salita na parang laso na tumatago sa kanya. Ang mga salitang lalong nagiging hindi katanggap-tanggap ay ganap na nakasira sa kalooban ni Do-ihwa. Ang anak lang niya ang kailangan niya. Hindi niya inakala na ang isang divorce sa pamilya ng mga mayayaman ay ganoon kawalang katwiran at mapagmataas. Nang hindi niya alam kung paano haharapin ang lahat, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari. Mula noon, nawalan na si Ji-yeong ng nanay at nawalan na rin ng kasiyahan. Sa loob ng maraming taon, sa ilalim ng kontrol ng kanyang tiyahin, maging ang nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan niya, ang driver, ay pinalitan. Hindi na kayang magpanggap ni Ji-yeong, kaya siya na lang ang magliligtas sa sarili. Tito, dahil hindi kayo ang tatay ko at hindi rin ang nanay ko, wala kayong magagawa. Nang makita ni Sunghan na alam na ni Ji-yeong ang lahat, labis siyang nasaktan. Ngunit sa Korea, napakahirap na makakuha ng custody. Ngunit hindi ba ito ang dahilan kung bakit siya nag-aral ng batas? Kaya, para iligtas ang pamangkin, nagdesisyon si Sunghan na sumugal. Pagkatapos niyang mag-usap kay Ji-yeong, upang hindi mag-alala ang tatay niya, kusa siyang tumawag dito. Pagkatapos kumain ng hapunan, ihahatid ko siya. Ang tatay sa kabilang linya ay kailangan pa rin tingnan ang reaksyon ni Yeongju bago magdesisyon. Pero tumawag lang si Sunghan para mag-abiso at hindi siya nag-aalala kung anuman ang magiging desisyon niya. Determinado siyang bigyan si Ji-yeong ng mainit na hapunan. Kinabukasan, nagsimula siyang maghanap ng paraan para matulungan si Ji-yeong na makaalis sa paghihirap. Sa oras na ito, si Yeongju ay gumagawa ng plano at hinanap niya si Yuseok na kinamumuhian niya. Lumabas na, ang dahilan kung bakit niya nakuha ang posisyong ito ay dahil sa kanyang pakikipagsabuatan kay Yuseok. Kaya, nakuha niya ang medical records ni Jo-hwa at nakuha niya ang lahat. Ngayon, natatakot siyang mabunyag pero hindi pa rin siya nagpapakumbaba at pilit pinatatahimik si Yuseok. Masasabi lang na masama sa masama ang magkakasama. Ngayon, hindi na tumatalab ang panlilinlang niya kay Yuseok. Hindi lang yan, ang ginawa natin ay isang krimen. Ano ang gusto mo? Ang coffee shop chain ni Director Seo ay umuusbong. Tulungan mo akong magbukas ng isang branch sa isang magandang lokasyon bilang separation pay ko. Sa ngayon, sa panig ni Sunghan, pagkatapos mag-isip ng buong gabi, kinabukasan, dinala niya ang lahat ng dokumento para hanapin ang lola ni Ji-yeong at direkta niyang tinanggihan ang tulong sa pagdemanda. Dahil kahit sino pa ang nuclear weapon niya, sa huli ay mananalo pa rin siya. Ang tanong lang ay kung gaano karami ang makukuha niyang pera. Sinubukan ng lola ni Ji-yeong natanggapin at malinaw na ang lahat ay dahil sa masamang biyenan niya. Kaya, nagalit siyang bumalik at hiniling na ibigay ang custody kay Sunghan. Malapit na maging teenager si Ji-yeong, ikaw ang magulang niya. Hindi na nakapagsalita ang lola ni Ji-yeong. Hindi mo ba naaalala na noong umaga sa Hawaii, pagkatapos mong tawagan ang nanay niya, namatay siya? Nababaliw na ako. Anong kinalaman yan sa akin? Sa tingin mo, sinadya ko ang aksidente para patayin siya. Hindi ko kilala ang driver. Hindi mo ba naisip na maririnig
ko ang tawag na yon. Nagbago ang ekspresyon ni Yeongjo, pero matigas pa rin siyang nagsalita, wala iyon sa importante. Importante man o hindi, may magandang palabas kapag nabunyag na ang lahat. Noong araw na iyon, pumunta sa Sunghan ang driver na na-dismiss at sinabi sa kanya ang mga pagbabago ni Ji Eong sa nakalipas na ilang taon. Mula sa grade 3, nagsimulang magpakita ng kakaibang kilos si Ji Eong. Kahit na sinabi niya ito ng ilang beses kay Yeongjo, lalong nagiging kakaiba ang bata. Nang marinig niya na hindi masaya si Ji Eong sa nakalipas na mga taon, sinisisi ni Sunghan ang sarili niya at nasasaktan. Alam din ng mga kaibigan niya kung gaano kaimportante ang bagay na ito sa kanya, kaya naghati sila sa dalawang grupo. Isang grupo ay nagmanman at isang grupo ay tumulong sa kanya sa paghahanap ng mga dokumento. Nang maayos na ang lahat, tumawag ang pulis. Lumabas na ang kaibigan niya ay sobrang halata, kaya nahuli siya at dinala sa istasyon ng pulis. Muli nilang nakita si Yeongjo. Nang sila ay nag-usap ng pribado, biglang naintindihan ni Sunghan, inudyukan mo ang isang matandang babae na hindi sakim sa pera at hiningi mo ang malaking halaga ng ari-arian. Hindi pa ba sapat yon? Ngayon, gusto mo pa ring galawin ang ari-arian ni Ji Eong, kaya patuloy mo siyang hinahabol at nililigawan, tama. Bukod pa rito, ang lola ni Ji Eong ay hindi sakim at matagal na niyang ibinigay ang kanyang ari-arian sa charity. Sa wakas, naintindihan ni Sunghan kung bakit nakikipag-agawan siya sa ari-arian. Kinabukasan, inanap niya ang lola ni Ji Eong. Kailangan niya ng maraming pera at lumabas na, ito ay para tulungan si Ji Eong. Marahil narinig niya noong araw na iyon ang sinabi ni Yeongjo sa kapatid ko na sa totoo lang ay mas importante ang anak niya kaysa sa apo niya. Kaya ano ba talaga ang dahilan kung bakit niya pinaghirapan na protektahan si Ji Eong para lang makipag-agawan sa perang tinuturing niyang basura? Jo Hwa, dahil anak siya ng babaeng yun at parang anak ko na siya. Dahil si Jo Hwa ay isang taong ganoon, isang babae sa isang mayaman na pamilya na kailangan ding magbigay daan sa iba. Kaya naging lugar ito na ayaw na niyang pasukin. Pero ang pagdating ng nanay ni Ji Eong ay nagpabago sa pananaw niya sa pamilya. Alam niya ang lahat pero hindi niya piniling ilantad ang katotohanan. Sa halip ay niyaya niya ang sarili na mag-date para gumaan ang pakiramdam niya. Dahil sa masayang samahan, itinuring niya si Jo Hwa na parang tunay niyang anak. Pero hindi maaaring makialam si Kim Hui sa kasal ng anak niya. Nang malaman ang lahat, kinabukasan ay nagbihis ng maayos si Sunghan at pumunta siya kay Ji Eong at inilabas niya ang lahat ng pera niya sa wallet bilang bayad sa abogado. Client na Seo Ji Eong, ako ang abogado mo. Mula ngayon gagawin ko ang lahat. Aalisin ka ni Seo Ji Eong sa masikip na mansyon na iyon. Ano sa tingin mo? Sa wakas, natapos na ang banal na divorce. Si Sunghan, bilang isang divorce lawyer na dalubhasa sa pagtulong sa mga tao na makaalis sa kasal, ay sa wakas ay gustong bigyan ng katarungan ang kanyang namatay na kapatid. Sa buong buhay niya, akala niya ay maayos ang pamumuhay ng pamangkin niyang si Ji Eong sa bahay ng mayaman niyang tatay. Hindi niya inaasahan na may depresyon ang bata. Para makuha ang custody ni Ji Eong, nagdesisyon si Sunghan na harapin ang mga mayayaman. Kahit na isa laban sa marami, hindi siya natatakot. Ngunit bilang isang magaling na abogado, tinulungan pa rin niya ang biyena ng kapatid niya na mapanatili ang kasal dahil ayaw niyang isakripisyo ang iba para kay Ji Eong. Ang drama sa divorce ng lolo at lola ni Ji Eong ay pansamantalang natapos. Noong araw na iyon, pinili nilang dalawa na manatiling mag-asawa at patuloy na mamuhay ng walang pakialaman. Ngunit masyadong kumpiyansa si Chang Jin at biglang binanggit na hindi dapat tumira si Ji Eong kay Sunghan. Ang dahilan ay target ni Sunghan ang mga shares na iniwan niya para kay Ji Eong. Sa tingin niyo, magiging iba si Sunghan. Walang sinuman ang makakatanggi sa tukso ng pera. Dati sinabi mo, pagkatapos ng hachian, mag-iiwan ka ng pera para kay Ji Eong. Sana huwag niyong ibigay sa kanya ang perang iyon. Nang marinig ni Chang Jin ang paninira ng asawa, nagbago ang ekspresyon niya. Kahit alam niyang mali siya, nagpanggap pa rin siyang matuwid at tinukso ang asawa. Gusto mo ring makipag-divorce dahil sa pera, di ba? Nang marinig niya ito, mayabang na sinabi ni Kim Hui, nagbago ang isip ko, kailangan talagang mag-divorce. Hindi nagtagal ay dumating na ang araw ng paglilitis. Dinala ni Sunghan ang isang tumpok ng ebidensya para labanan ang atake ng akusado. Ang driver na nakakita kay Ji Eong na lumaki ay matapat na nagsalaysay ng lahat tungkol sa mga pagbabago sa labis na pagkain ng bata, pati na rin ang kawalang pakialam ng mga magulang nito. Ngunit si Yeongjo, natuso at hindi mahulaan, ay naghanda na rin ng testigo para sa kontra-atake. Ang katulong ay itinanggi ang labis na pagkain ng bata, ngunit nahuli siya sa video ng TV. Ang bagong driver ay nagsinungaling dahil sa pera. Sinabing hinahanap siya ng bata noong araw na iyon at hindi ito tumakas. Muli siyang nabuking sa video. Sa wakas, dumating na ang huling testigo. Si Park Yoo-seok ay gumawa ng masasamang bagay. Pagkatapos niyang tanggapin ang cave mula kay Yeongjo, itinanggi niya ang lahat sa korte. Ngunit kailangan niyang patunayan na binayaran siya noon, kaya natalo ang kapatid ko sa divorce case. Mula noon, nawala na ang custody niya at sa wakas, mananalo na sa custody case na ito. Ngunit ayaw pa ring umamin ni Yoo-seok. Kahit na mukhang hindi makatwiran ang lahat ng sinasabi niya, wala pa talagang konkretong ebidensya. Pagkatapos ng unang paghaharap, dahil si Cheong-sik ang nagpakilala kay Yoo-seok bilang abogado ni Do Ihwa, nakonsensya siya at hinanap niya ang taong ito. Ikaw ang nagbigay ng medical records ni Do Ihwa sa kanila, di ba? Sumuko ka na.
Chinek ko ang parusa sa paglabag sa abogasya, pagbawi ng lisensya at multa. Ang perang ito ay para sa multa mo. Tiningnan ni Yuseok ang maliit na halaga. Dahil pinapakain siya ni Yeongjo, naging sakim siya at hindi niya ito pinansin. Kahit na nakita niya si Cheong-sik na nagmamakaawa, hindi siya naapektuhan. Matapos mabigo ang plano, naglakas loob si Cheong-sik na sabihin kay Sunghan na mayroon siyang ganoong kabuting kaibigan. Naramdaman ni Sunghan ang malaking lakas. Ngayon ay mayroon na lang siyang huling pag-asa. Bago ang ikalawang paglilitis, hinanap niya ang tatay ni Eong. Ako ang tatay ng bata. May magulang ba na susuko sa custody ng anak niya? Kung ikaw ang tatay, bakit mo ginagawa to? Kung malalaman mo ang nilalaman ng tawag ni Yeongjo kay Duihwa sa Hawaii, ipagpalagay na ang usapan noong araw na iyon ay labis na nakasakit kay Duihwa, kaya siya nabangga. Naalala niya ang usapan ng kanyang asawa at ina noon. Nag-alinlangan si Cheong-sik sa araw ng paglilitis nang makita niya si Sunghan na naglalaro ng emosyonal na card. Gumawa si Cheong-sik ng isang hindi inaasahang kilos. Nag-alok siya na maging testigo. Lumabas na bago ang paglilitis, hinanap niya ang kanyang ina. Gusto niyang malaman kung ano ang sinabi ni Yeongjo kay Duihwa bago siya mamatay. Natatakot kayo na makipag-divorce ako kay Yeongjo. Hindi ko rin alam. Ang kapatid ni Duihwa ay nagtanong din sa akin, pero hindi ko sinabi sa kanya. Inakala ko na mas mabuti para sa inyo na hindi niyo alam. Naghanda si Cheong-sik na magmakaawa sa nanay niya na sabihin sa kanya. Napaka-importante nito para sa kanya. Pagkatapos niyang marinig ang nakakatakot na mga salita, ngayon lang siya umupo sa silya ng testigo at kusa niyang sinabi ang katotohanan tungkol sa medical records ng dating asawa niya. Paano mo nalaman ang medical records at impormasyon ng ospital niya? Ang abogado ni Duihwa, si Park Yuseok, ang nagbigay. Sa wakas, ginampanan din ni Cheong-wook ang papel ng isang ama. Dahil sa pinakamahalagang pahayag na ito, nanalo na sa wakas si Sunghan. Mula ngayon, sisimulan na ni Ji Eong ang isang mas masayang buhay. Siyempre, ang masasamang tao ay dapat magbayad. Nawalan na ng tiwala ang asawa ni Yeongjo at nawalan na rin siya ng pagkakataon na pamunuan ang korporasyon. Kahit na nanatiling tahimik si Yuseok para kay Yeongjo, isa na lang siyang basura ngayon kaya huwag na siyang banggitin ang tungkol sa cave. Wala na siyang anumang bagay ngayon. Si Sunghan, na dating elite ng lipunan, ay sa wakas ay makakabalik na sa pagiging isang free artist. Dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Paalam!